Mula sa kabisera, si Tiu Wu ay naglakbay patungo sa maliit na bayan at sa lahat ng nakita niya sa daan ay labis siyang naengganyo, ngunit wala siyang naiintindihan, bumibili siya ng hindi alam kung paano magbayad. Kaya't si tatlong tiyuhin lamang ang nakakasunod upang ayusin ang lahat ng gulo. Sa kanilang paglalakbay, hindi sinasadyang nakita nila ang dalawang prinsipe ng pamilya Sung na bagong nakapasa sa Kiren Muin at naging Biren Muin lang, leader ng mga laureado na hinahangaan ng hindi mabilang na dalaga. Biglang may lumitaw na grupo ng mga tao na humahabol sa kanya upang kumuha ng manugang. Ang ikalawang prinsipe ng Sung ay tumakbong baliw, takot na mahuli. Sa kaguluhan, hinila siya ng kanyang kapatid na babae, si Song Trok, sa isang maliit na eskinita. Inutusan niya ang kanyang kuya na magpanggap na isang karaniwang tao upang makatakas sa grupo ng mga naghahanap ng manugang, habang siya naman ay nagsuot ng kasuotan ng Biren Muin lang. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas si Song Trok. Sakto namang nakita si Tiu Wu na nanonood ng kaguluhan, kaya agad niyang isinuot kay Tiu Wu ang balabal ng Biren Muin lang. Dahil dito, silang dalawa ay dinala sa bahay ni matandang Ginoong Liu. Hindi nila alam na gustuhan sila ng dalaga ni Ginoong Liu at si Tiu Wu ay pinuwersang magpakasal kaagad. Nang makita ni Song Trok na ayaw ni Tiu Wu, lumabas siya, umagit na, at niloko si matandang Ginoong Liu. Sumuporta naman si Tiu Wu. Pagkatapos, nagbanta si Song Trok na isusumbong ito sa otoridad. Sa takot, mabilis na nagbigay si matandang Ginoong Liu ng 10 tael ng pilak. Pagkaalis, patuloy silang nag-away sa labas. Hindi nila alam na tauhan si matandang Ginoong Liu totoo ang kasuotan ng Biren Muin. Agad siyang nagdala ng mga tao upang habulin at arestuhin silang dalawa at dalhin sa hukuman ng distrito. Hindi alam ng hukom doon kung paano gumawa ng tama at mali, ngunit nang matuklasan ang pagkatao ni Song Trok, bigla siyang nagbago ng ekspresyon, nagmamadaling sumigaw na itigil at mabilis ang nagtapos sa kaso at umalis sa hukuman. Pagkatapos, nagmamadaling gustong bumili ni Song Trok ng mga pinta ng kanyang Diyos na si Chu Chai, ngunit naibenta na ang lahat ng kanyang mga pinta. Bumalik siyang bigo. Sa kasamaang palad, umulan ng malakas sa daan. Habang sumisilong siya sa ilalim ng tulay, isang Ginoo ang dumaan at iniwan ang kanyang payong para sa kanya. Hindi sinasadyang nakita ni Song Trok ang mga letra sa hawakan ng payong at natuklasan na ang taong iyon ay si Chu Chai na matagal na niyang hinahanap-hanap. Kasabay nito, dinala ni tatlong tiyuhin si Tiu Wu sa bahay ng pamilya Sung. Ang ama ni Tiu Wu at si matandang Ginoong Sung ay matagal nang magkaibigan. Balak niyang kunin ang liham na isinulat mismo ng kanyang ama, ngunit ang lumabas ay isang unfew, bank draft. Maaaring napalitan ang kanyang tiifi, kortinang supot. Kung walang liham, hindi siya makakapasok sa pintuan ng pamilya Sung. Sa kawalan ng magawa, pinili ni Tiu Wu na sumali sa malaking eksaminasyon ng Hidoong Academy. Kinaumagahan, pumunta siya sa Hidoong Academy. Isang bugso ng hangin ang naglipad sa kanyang formularyo ng pagpaparehistro. Dali-daling tumakbo si Song Trok upang pulutin ito. Sa gitna ng kagipitan, kinuha ni Tiu Wu ang payong sa mesa upang sumilong sa ulan, ngunit hindi sinasadyang nasira niya ito. Nang magkatinginan silang dalawa ng malinaw, pareho silang napabulong ng anong maliit na mundo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang kanyang ikalawang ate upang tingnan ang formularyo ni Tiu Wu at nakilala na siya ang nobyo ni Song Trok. Ito ay ikinagulat ng dalawa. Ipinahayag ni Song Trok na kahit anong mangyari, hindi siya magpapakasal sa isang taong tulad ni Tiu Wu. Agad namang sinuklian niya ito ng panghahama. Kahit gustuhin mo pang magpakasal sa isang tulad ko, hindi maaari. Pagkasabi nito, iniling niya na ibalik sa kanya ang tiisin. Umayag si Song Trok, ngunit sa kondisyon na hindi niya sasabihin sa pamilya Sung ang kanyang tunay na pagkatao. Walang nagawa si Tiu Wu kundi sumang-ayon, ngunit sadyang tinukso niya si Song Trok na pumunta sa silid bilang dalawa ng Diki Hinni mamayang gabi na ikinahiya at ikinatakamang tumakas ni Song Trok. Pagkatapos, inutusan ni Tiu Wu si tatlong tiyuhin na bumalik sa kabisera upang imbestigahan ang usapin ng kasunduan sa kasal. Samantala, umuwi rin si Song Trok at tinanong ang kanyang ina tungkol sa kasunduan upang kumpirmahin kung sino ang kanyang mapapangasawa. Ay, si Tiu Wu, ang panganay na anak ni Tiu Truyentrong. Agad siyang nagkunwari at sinabi sa kanyang ina na ang kanyang panganay na ate ay kilala sa kabisera mula pagkabata. Ang dalawa niyang kuya ay bagong naitalaga bilang opisyal at ang kanyang ikalawang ate ay napakahusay magborda. Lahat ng anak ng pamilya Sung ay tanyag, ngunit siya ay hindi magaling magbasa, hindi rin mahusay magborda at wala ring ibang kasanayan. Kaya, pakiramdam niya, ang kasunduan sa kasal na ito ay hindi magandang kasal para sa pamilya Tiu. Gayunpaman, sumulyap si Ginang Sung at nakita ang maliit na lihim ng kanyang anak. Binalaan niya ito na maaari siyang lokohin, ngunit huwag niyang subukang lokohin ang kanyang ama. Nang marinig ito, hindi na naglakas loob si Song Trok na magsalita pa. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang kanyang ikalawang ate at nagsinungaling tungkol sa ama ni Tiu Wu. Ang taong iyon ay hindi si Tiu Truyentrong, kundi isang nagngangalang Tiu Dailo. Dahil dito, alam agad ng ikalawang ate na gumagawa ng kwento ang kanyang kapatid. Dahil siya mismo ang nagkumpirma ng impormasyon ng lalaki, inutusan niya ang kanyang kapatid na kopyahin ang nudusi, kabutihan ng babae, ng 100 beses. Sa huli, si Song Trok ay nagtangkang magtanim ng kasamaan ngunit nabigo. Sa kabilang banda, dahil umuwi na sa kabisera si tatlong tiyuhin, hindi na kayang bayaran ni Tiu Wu ang kanyang upa sa silid at pinalaya siya ng may-ari. Nang makita ito ni Chu Chai, tinulungan niya si Tiu Wu na bayaran ang silid. Subalit, ang pera ni Chu Chai ay sapat lamang para sa isang silid, kaya napilitan ang dalawang lalaki na magkasama sa isang silid, na lubos na nakakahiya. Samantala, binuksan ni Song Trok ang tiifi ni Tiu Wu at natuklasan na ang laman nito ay liham mula kay Tiu Truyentrong para sa kanyang ama. Sa liham, binanggit ang kasunduan sa kasal nilang dalawa. Dahil gusto ni Tiu Truyentrong na sanain ang kanyang anak at ang pamilya Sung ay palaging nagbibigay pansin sa mga patakaran ng pamilya, kaya ipinadala niya si Tiu Wu upang mag-aral sa Hidoong Academy. Dahil sa pagtataka, tumakbo si Song Trok sa templo ng mga ninuno upang tingnan ang mga patakaran ng pamilya. Sakto namang nakita siya ng kanyang panganay na kuya. Sinabi niya kay Song Trok na noong mga taong iyon,
Siguro TA ay nag-aaral sa Anghidoong Academy kasama ang panganay na ate at nagkainlaban sila. Ngunit ang panganay na ate ay inutusan ng reyna ina na magpakasal sa kabisera. Wala ring magawa si matandang Ginoong Sung, kaya nagtakda siya ng patakaran na ang mga anak na babae ng pamilya Sung ay kailangang magpakasal sa isang estudyante ng pamilya Sung. Kaya, sinunog ni Sung Trok ang liham na ito at pagkatapos ay pinuntahan si Tyuvu upang ibalik ang tiis. Gusto niyang bumagsak si Tyuvu sa pagsusulit pagkatapos ng 2 araw at pilitin siyang bawiin ang kasunduan sa kasal. Nang makuha ni Tyuvu ang tiiki, natuklasan niyang may pulbos ng kati doon. Bukod pa rito, ginaya ni Sung Trok ang sulat kamay ng kanyang ama upang sumulat ng sagot, ngunit nakita niya ang kahinaan ng pamamaraan nito. Kinabukasan, pumunta si Tyuvu sa pamilya Sung. Sa pagkarinig nito, nagmadali si Sung Trok na tumakbo at hilahin siya palabas. Walang magawa dahil wala si matandang Ginoong Sung sa oras na iyon. Humingi na lang si Tyuvu ng kaunting pilak kay Sung Trok at pinaalis siya nito. Pagkatapos, ginamit ni Tyuvu ang pilak at kumain na parang nagugutom na tigre sa tindahan ng bao, tinapay ni Sung Trok. Dahil ayaw ni Sung Trok na magkaroon si Tyuvu ng kanyang kahinaan, tumakbo siya upang kunin ang liham mula kay Tyuvu. Sa kasamaang palad, nasubsob siya sa paa ni Tyuvu at ang pintura ay tumapon sa buong katawan niya. Galit na galit siyang tumakbo patungo sa Ising Suin upang tanungin si Tyuvu tungkol sa kasalanan nito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Chuchay na nagbibihis. Habang tinutulungan ni Sung Trok si Chuchay na ayusin ang pinto, sadyang inihayag ni Tyuvu ang kanyang pagkakakilanlan. Upang mapanatili ang kanyang imahe sa harap ng taong minamahal niya, mariing itinanggi ito ni Sung Trok. Nang makita niyang ayaw siyang tantanan ni Tyuvu, nagmadali siyang tumakas. Sa kasamaang palad, nasira niya muli ang pinto ng silid. Sa huli, wala siyang nagawa kundi magbayad para sa pagkukumpuni at kumuha ng bagong silid para sa dalawa. Nang makalayo sila sa paningin ni Chuchay, muling nag-away si Tyuvu at Sung Trok. Ngunit ayaw na ring pahirapan ni Tyuvu si Sung Trok. Nagdesisyon siyang gawing kapayapaan ang digmaan at maging magkasama sa isang silid, nagbigay ng kalahating hakbang bawat isa. Ang kondisyon ni Sung Trok ay kanselahin ang kasunduan sa kasal at ibalik ang liham na iyon sa kanya. Bagaman naniniwala si Tyuvu sa mga salita ng magulang at ng tagapamagitan, pumayag pa rin siyang ihatid ang mensahe ni Sung Trok kay matandang Ginoong Sung. Kinaumagahan, humingi agad ng tawad si Sung Trok kay Tyuvu at pagkatapos ay hinimok siyang kausapin ang kanyang ama upang magmungkahi ng pagpapawalang bisa ng kasal. Ngunit kailangan niyang maghintay na matapos ang kanyang eksaminasyon. Walang nakakaalam, nagkaroon ng masamang balak si Sung Trok. Sinasadya niyang ilipat ang karatula na naging dahilan upang mapunta si Tyuvu sa silid-aralan ng mga babae. Pagkapasok niya sa silid, natigilan siya nang makita niya na pawang mga babae ang naroon. Samantala, nang makita siya ni Han Kam-hok, umibig agad ito sa unang tingin. Tinanong ni Guro Tigre si Tyuvu kung bakit siya naglakas loob na pumasok sa paaralan ng mga babae. Agad niyang sinabi ang tunay na sitwasyon at dinala ang kabilang panig upang tingnan ang karatula. Gayunpaman, matagal nang pinalitan ni Sung Trok ang karatula. Ayaw ni Guro Tigre na maantala ang eksaminasyon, kaya hinayaan niya si Tyuvu na mag-eksamin muna. Ngunit, huli pa rin si Tyuvu. Gayunpaman, napansin niya na si Guro Tigre ay blind sa mukha, hindi makakilala ng mukha. Nagsinungaling siya na nakapasok na siya sa silid eksaminasyon kanina at lumabas lang upang umihi. Hindi niya alam, upang markahan ang bawat aplikante bago pumasok sa silid eksaminasyon, nilagyan ni Guro Tigre ng mole sa kanilang mukha. Kaya, habang hindi nakatingin siguro, nilagyan din ni Tyuvu ng mole ang kanyang mukha. Ang galaw na ito ay direktang nagpaduda kay Guro Tigre sa kanyang buhay, kaya pinayagan niya lang si Tyuvu na pumasok sa silid eksaminasyon. Sa kalagitnaan ng eksaminasyon, dinala ni Guro Tigre si Sung Trok upang harapin si Tyuvu. Gusto pang magdahilan ni Sung Trok, ngunit sa harap ng hindi mapag-aalinlangan ng lohika ni Tyuvu, wala siyang nagawa kundi aminin ang kanyang pagkakamali at kumindat pa upang pakiusapan na patawarin siya. Lumambot naman ang puso ni Tyuvu at ipinaliwanag kay Guro na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang banda, hindi malimutan ni Han Kam-hok si Tyuvu at gusto niya itong puntahan sa lugar ng pagsusulit ng militar kinabukasan. Nakikiusap siya kay Sung Trok na sumama sa kanya. Nang malaman ni Sung Trok na gusto niyang makita si Tyuvu, siniraan niya ito ng husto at pinayuhan siya na huwag na siyang makialam dito. Aksidenteng nakita ni Sung Trok ang isang kaklase na natapunan ng pagkain at nadumihan ang damit. Nagkaroon na naman siya ng isang ideya. Ninakaw niya ang pagkain mula sa bahay at dinala kay Tyuvu at walang hiya pa niyang sinabi na siya mismo ang nagluto nito. Habang kumakain, patuloy na tinutukso ni Tyuvu si Sung Trok. Ngunit dahil nandoon ang kanyang Diyos, wala siyang nagawa kundi pigilin ang kanyang galit. Pagkatapos kumain, sadyang tinapon niya ang sabaw sa damit ni Tyuvu. Gusto niyang kunin ang liham habang nagpapalit siya ng damit. Ngunit matagal nang alam ni Tyuvu ang masamang balak niya. Hindi nakuha ni Sung Trok ang liham at wala siyang nagawa kundi umalis. Kinabukasan ay ang eksaminasyon sa militar ng akademya. Pinalitan ang pana at busog ng Black Mountain Bow. Hindi pa ito nagagamit ng lahat kaya natural lang na nag-aalala sila. Bagaman mahina si Chuchay, nakapasa pa rin siya sa pagsusulit ng pagpana. Ang mga estudyanteng babae ay nakaupo sa isang sulok, pinapanood ang mga gwapong binata. Si Sung Trok ay hindi pangkaraniwan, umakyat siya sa isang puno, naghihintay na makita kung paanong mapapahiya si Tyuvu. Gusto niyang maghagis ng bato upang sirain ang pagsusulit nito. Ngunit,
Ngunit, hindi niya inaasahan na sa tulong ng bato, ang pana ay tumama mismo sa sombrero ng punong guro. Hindi rin niya inasahan na hindi lamang hindi nagalit ang punong guro, pinuri pa niya si Kyuhu sa pagiging matapang at matalino at gusto pa siyang gawing huling disipulo. Dahil dito, galit na galit si Sungtrok at nagingit-ngit ang ngipin. Lumabas si Kyuhu at nakita si Sungtrok sa puno at nagsimula siyang mang-asa. Dahil dito, hindi sinasadyang nahulog si Sungtrok mula sa puno. Lumipad si Kyuhu at sinalo siya. Ang eksenang ito ay nakita ni Han Kam-ho. Pilit na nagpaliwanag ang dalawa. Sa pagkarinig ni Han Kam-ho, nanlumo ang kanyang mukha at nakaramdam siya ng matinding inis. Sa daan pa uwi, natuklasan ni Kyuhu na ninakaw ang liham. Iyon pala, si Sungtrok ang may kagagawan. Bakit siya aakyat sa puno at hindi makakababa? Ito ay para lamang makakuha ng pagkakataong kunin ang liham. Natuklasan ni Kyuhu na nagkamali siya at labis siyang nagalit. Pakiramdam niya ay lalo siyang naging kasuklam-suklam. Samantala, upang tuluyang hindi makapasok si Kyuhu sa akademya, palihim siyang tumakbo sa silid ni Guro Tiren at gustong sirain ang kanyang papel sa eksaminasyon. Ngunit, pagkatapos mag-isip, naramdaman niya na hindi iyon ang dapat gawin ng isang gentleman. Gayunpaman, habang aalis na sana siya, hindi sinasadyang natapon niya ang tubig na direktang sumira sa papel ni Kyuhu. Sa kabilang banda, si tatlong tiyuhin ay sa wakas ay nakabalik mula sa kabisera. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat kay Chuchay, espesyal niyang binayaran ang silid nito at kumuha ng ibang silid para kay Kyuhu. Pagkatapos, sinabi ni tatlong tiyuhin kay Kyuhu na ang kasunduan sa kasal ay usapang bibig lamang at walang kasulatan ng kasunduan. Kinabukasan, inihayag ng Hidoong Academy ang resulta ng pagsusulit. Si Chuchay ang nanguna, ngunit si Kyuhu ay bumagsak. Hindi matanggap ni Kyuhu, kaya tumakbo siya upang hanapin si Guro Direns para suriin ang kanyang papel sa eksaminasyon. Ngunit, sa halip ay napagalitan siya ng galit na galit. Si Sungtrok ay lubos na nag-aalala sa tabi. Naghanda si Chuchay na lumipat sa Hidoong Academy. Bago umalis, binigyan niya si Kyuhu ng isang pinta. Umaasang hindi ito magagalit at sa susunod na taon ay makakapasa na sa pagsusulit ng Hidoong Academy. Ngunit wala nang balak si Kyuhu na mag-eksamin muli. Sa sandaling ito, umupa si Sungtrok ng karwahe upang tulungan si Chuchay na lumipat. Naiinis si Kyuhu at nararamdaman niyang may kinalaman si Sungtrok sa kanyang pagbagsak sa pagsusulit. Kaya't sadyang pinabayaan niyang mag-isang sumakay si Chuchay sa karwahe patungo sa akademya. Samantalang siya, inila si Sungtrok sa isang tabi upang tanungin tungkol sa pagbagsak niya sa pagsusulit. Walang sawang nagtago si Sungtrok at patuloy na nagtanggi. Ngunit, gusto pa ring makita ni Kyuhu si matandang Ginoong Sung upang bawiin ang liham ng kanyang ama. Kaya, diretsahang sinabi ni Sungtrok sa kanya na sinunog na niya ang liham. Gusto niyang makita ang kanyang ama? Impossible. Nagalit si Kyuhu at uminom ng alak upang maglabas ng galit. Alam niya na si matandang Ginoong Sung ay malapit nang umalis. Inutusan niya si tatlong tiyuhin na maghanda ng mga regalo upang dalawin siya. Pagkaalis ni matandang Ginoong Sung, tinanong niya si Guro Tiren tungkol sa kalagayan ng mga estudyante. Aksidente niyang nakita ang papel sa eksaminasyon ni Kyuhu. Kinabukasan, ang buong pamilya Sung ay naghatid sa ikalawang prinsipe ng Sung patungo sa kabisera. Aksidenteng nakita ni Sungtrok na hawak ng kanyang ama ang papel sa eksaminasyon ni Kyuhu. Natatakot siya ng sobra. Iyon pala, matagal lang sinabi ng kanyang ikalawang kuya ang tungkol kay Kyuhu sa kanilang ama. Hindi nakapagtataka na daladala niya ang papel sa eksaminasyon ni Kyuhu saan man siya magpunta. Sa kabilang banda, naghahanda si Kyuhu ng mga regalo, gustong bisitahin si matandang Ginoong Sung. Hindi niya inaasahan na si matandang Ginoong Sung na mismo ang pumunta sa kanya. Kasabay nito, nag-aalala si Sungtrok at hindi alam kung paano kakausapin ang kanyang ama. Gusto niya sanang hanapin ang kanyang ama upang umamin sa kanyang pagkakamali. Hindi niya inaasahan na nakita na pala ng kanyang ama at ni Kyuhu ang isa't isa at nandoon din ang kanyang panganay na kuya. Kung hihingi siya ng tawad ngayon, para na rin siyang nagpakamatay. Ngunit, bago pa man siya makatakas, nakita na siya ng kanyang ama. Inihayag ni matandang Ginoong Sung ang tungkol sa kasunduan sa kasal at sinabi sa kanilang dalawa na mas madalas silang magkita. Maganda ang ipinakita nilang pakikitungo sa labas, ngunit sa loob ay patuloy nilang minura ang isa't isa. Sa sandaling ito, humiling si Kyuhu kay matandang Ginoong Sung na bigyan siya ng isa pang pagkakataon na mag-eksamin muli, ngunit maayos itong tinanggihan dahil ayaw niyang sirain ang mga patakaran. Gayunpaman, umayag siyang payagan si Kyuhu na manatili sa bahay ng pamilya Sung at tulungan siya ng panganay na kuya na mag-aral para sa muling eksaminasyon sa susunod na taon. Si Sungtrok ang unang tumalon at tumutol. Hindi rin pumayag si Kyuhu at sinabing babalik siya sa kabisera sa loob ng ilang araw. Alam ni matandang Ginoong Sung na hindi na ito makakatakas at may kinalaman si Sungtrok sa papel sa eksaminasyon, kaya inutusan niya itong lumuhod sa templo ng mga ninuno. Samantala, gusto ni Kyuhu na gumamit ng ibang paraan upang makapasok sa akademya. Kailangan bang maging estudyante ka lang kung mananatili ka sa akademya? Kaya nagdesisyon siyang makipag-ugnayan kay Guro Tie. Tumakbo si Sungtrok upang hanapin si Kyuhu at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Natatakot siyang baka sinabi ni Kyuhu sa kanyang ama ang mga ginawa niya. Ngunit walang sinabi si Kyuhu. Umaasa lang siya na mula ngayon ay hindi na sila magsasagutan. Walang magawa si Sungtrok kaya gusto niyang makipagtulungan muli kay Kyuhu. Kinilabutan si Kyuhu sa lambing ng boses nito at nagmamadaling pinalayas siya. Ngayon ang araw ng pagpasok ng mga bagong estudyante. Nakita ni Chuchay si Sungtrok na umidlip sa isang gilid kaya ibinigay niya rito ang kanyang peste, parang kinesyo tape na pampataas ng diwa. May dalang manok ang isang estudyante na nagdulot ng gulo at ingay sa lugar. Dahil dito, lalong natakot si Sungtrok at nagtago sa sulok, nangingini. Ayaw mag-aral ng mga estudyanteng babae ng pagbaril at gusto nilang mag-aral ng makeup. Ngunit wala talagang interes si Sungtrok sa klase ng makeup. Dahil dito, nang makita ni Guro Tie ang sitwasyon, sinabi niya kay Sungtrok na sumama sa kanya kinabukasan upang bumili ng lipstick at powder para mahikayat ang kanyang interes. Kinagabihan, nakita ni tatlong tiyuhin ang katulad
tulong ni Guro T. At nalaman niya na pupunta si Guro T. sa tindahan ng makeup kinabukasan upang bumili ng lipstick at powder. Pagkatapos magtanong, binigyan niya ang katulong ng pera at sinabihan siyang mag-file ng leave kinabukasan. Pagkatapos, sadyang pumunta si Tyuwoo sa tindahan ng makeup upang hanapin si Guro T. Hindi niya inaasahan na makita niya si Sungchok at Guro T. na magkasama doon. Mahusay na ipinaliwanag ni Tyuwoo kay Guro T. ang kanyang kaalaman sa cosmetics. Kahit pa sinubukan ni Sungchok na hadlangan siya, nagtagumpay pa rin siyang maging katulong na guro. Nagkaroon na naman ng plano si Sungchok. Ipinabatid niya ang bagay na ito kay Guro T. na conservative at matigas ang ulo. Pagkatapos, nilinlang niya si Guro T. na umalis sa klase. Kaya, nag-isang nagturo si Tyuwoo bilang katulong na guro. Ang kanyang pagpapaliwanag ay nagparamdam sa mga estudyanteng babae na humanga sa kanya at kinugkob nila siya, nagtatanong tungkol sa kanilang makeup. Biglang lumabas si Guro T. Patuloy namang nagdagdag si Sungchok ng panggatong sa apoy. Dahil dito, pinalaya si Tyuwoo sa akademya. Tumakbo si Guro T. sa harap ni matandang Ginoong Sung upang makipagtalo kay Guro T. Hindi niya inaasahan na sumang-ayon din si matandang Ginoong Sung sa ginawa ni Guro T. Wala ring nagawa si Guro T. kundi magtimpi at umalis. Nagtaka si matandang Ginoong Sung kung bakit napakahalaga ni Guro T. kay Tyuwoo. Itinuring ni Guro T. si Tyuwoo bilang soulmate, sinasabing ang kanyang paningin ay dalisay at walang halong masamang iniisip. Ang panganay na kuya ay ayusin na sana ang dormitory ni Tyuwoo. Nang malaman nito ni Sungchok, tumakbo siya kay Guro T. at nakuha ang listahan ng dormitory. Gumawa siya ng masamang biro upang makasama si Tyuwoo ni Lee Wentok, ang anak ni Hukom Lithaentai, upang makita niyang mahirap ang sitwasyon at umalis siya. Pagkapasok ni Tyuwoo sa dormitory, ininsulto niya ang lugar dahil masikip at maliit. Bukod pa rito, dahil lumaki siya sa karangyaan at kaginhawaan, hindi niya kayang pangalagaan ang sarili at hindi niya alam kung paano ayusin ang higaan. Wala siyang nagawa kundi tulungan siya ng panganay na kuya na ayusin ang kama. Pagbalik ni Lee Wentok, nakita niyang umuulit ang ugali ni Tyuwoo bilang isang batang Ginoo at sinimulan niya itong pahirapan sa iba't ibang paraan. Hindi sila nagkasundo kaya nag-away sila ng husto na nagdulot ng gulo sa dormitory. Mas pinili pa nilang huwag matulog ng magkasama. Sakto namang dumaan si Chuchay at dahil wala rin siyang kasama sa silid, pumayag ang panganay na kuya na lumipat si Tyuwoo sa dormitory ni Chuchay. Nang malaman ni Sungchok ang balitang ito, labis siyang nabigo. Nag-alala siya na baka kung ano-anong sabihin ni Tyuwoo tungkol sa kasunduan sa kasal sa harap ni Chuchay. Matapos mag-isip ng malalim, naramdaman niyang hindi siya maaaring umupo na lang at maghintay. Balak niyang puntahan si Tyuwoo. Sa kasamaang palad, pinuntahan din siya ni Tyuwoo. Nagkita silang dalawa sa dingding ng pamilya Sung. Sa kanilang pagtatalo, sabay silang nahulog. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pag-aaway. Hindi niya inaasahan na sinadya ni Sungchok na tumawag ng tao. Dahil sa kagipitan, niyakap siya ni Tyuwoo at tinakpan ang kanyang bibig, na naging sanhi upang bumilis ang tibok ng puso ni Sungchok. At dahil dito, nagkadamdamin din si Tyuwoo para sa kanya. Sa huli, binitiwan nila ang kanilang mga prejudice at nangako na hindi na sila magpapahirap sa isa't isa. Ang unang aralin ng mga bagong estudyante ng akademya ay ang maranasan ang buhay bukid ng pagtatanim ng tsaa. Si Tyuwoo at Chuchay ay sabay na nag-ani ng tsaa at nakadama ng matinding damdamin. Hindi nila napigilan ang sarili na magbigkas ng mga tula. Pinuri silang dalawa ni matandang Ginoong Sung na nakikinig sa tabi. Nagtanong si Sungchok tungkol sa kalagayan ni Chuchay sa akademya. Sinabi ng panganay na kuya na lubos na pinuri ng ama si Chuchay, ngunit mas pinahahalagahan si Tyuwoo. Bukod pa rito, napakalaki ng posibilidad na makapasok si Tyuwoo sa akademya. Pinayuhan ng panganay na kuya si Sungchok na huwag nang maglaro pa. Sa galing ni Tyuwoo, madali siyang makakapasa sa pagsusulit ng Imperial Academy. Ngunit dumating pa rin siya sa Sung School. Ang totoo, hindi ba dahil sa kanya? Nang marinig ito ni Sungchok, tumunog ang isang kampana ng babala sa kanyang puso. Nagpasya siyang humanap ng paraan upang sirain ang kasunduan sa kasal na ito. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa hardin. Nagsaa upang hanapin si Tyuwoo. Sabik siyang humingi kay Tyuwoo na tuparin ang pangako na kanselahin ang kasal. Ngunit sinabi ni Tyuwoo na wala siyang magagawa. Kaya, inutusan niya itong sumulat ng liham sa bahay para kay Truyentrong at hilingin dito na kusang magmungkahi ng pagpapawalang bisa ng kasal sa kanyang ama na medyo nagdulot ng pag-aalangan kay Tyuwoo. Nang makita ito ni Sungchok, inisip niyang gusto talaga siyang pakasalan ni Tyuwoo dahil siya ay isang taong kaakit-akit. Naguluhan si Tyuwoo dahil dito. Sa labas, pumayag siyang susulat siya sa bahay at babanggitin ang usaping ito. Ngunit sa loob ay lihim siyang nag-iisip, wag na lang siyang magpadala ng tugon, iyon na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin panatag si Sungchok. Kaya, lumapit siya sa panganay na kuya at nagpahiwatig upang subukan ang kanyang fiancé. Walang nagawa ang panganay na kuya sa pag-iyak at pangulit ng kanyang kapatid, kaya inutusan niya si Tyuwoo na tumunog ng kampana ng maaga sa umaga. Balak sanang umakyat ni Tyuwoo sa pader at tumakas, ngunit tumunog na ang kampana. Iyon pala, gustong itago ni Sungchok ang bell hammer ni Tyuwoo, ngunit hindi sinasadyang napatunog niya ang kampana. Nang matuklasan ito ni Tyuwoo, sinundan niya si Sungchok sa pinagtataguan ng bell hammer at kinuha ang panyo nito. Kinabukasan, nahuli sa pagpasok si Sungchok. Nang makita niya ang bell hammer, nag-alala siya at nagmamadaling tumakbo sa pinagtataguan ng hammer. Sa sandaling ito, lumabas si Tyuwoo sa likuran. Ipinahiwatig niya na alam lang nito ang paraan ng mantis na humuhuli ng sikada, ngunit hindi niya alam na may sparrow sa likod. Gusto pa sanang magdahilan ni Sungchok, ngunit kinuha agad ni Tyuwoo ang panyo at tinawanan siya. Galit na galit si Sungchok at paulit-ulit na malakas na pinupok ang kampana. Hindi niya inaasahan na mahuli siya ni Guro T. at Guro T. Pagkatapos, pinatawan ng parusa si Sungchok na siya ang mamamahala sa lahat ng pagbabasa sa umaga sa semester na ito. At kailangan niyang dumating
gumising ng mas maaga ng kalahating oras kaysa sa ibang mga estudyante araw-araw. Samantala, si Tyuvu ay pinarusahan na tumulong sa kusina. Sa sandaling ito, dumating ang Imperial Guard mula sa Sumat Institute upang maghatid ng balita sa pamilya Sung. Nakikinig si Tyuvu sa tabi at naghinuha na maraming opisyal sa korte ang may ugnayan kay matandang Ginoong Sung. Pagka-uwi niya, ipinagbigay alam niya ito kay tatlong tiyuhin. Iyon pala, kaya siya pumunta sa Hidoong ay para imbestigahan ang ugnayan ng pamilya Sung at ng mga opisyal ng korte. Hinimok siya ng pangatlong tiyuhin na gamitin ang pagbabalak kayo bilang isang katulong sa kusina para sa mas madaling investigasyon. Kinabukasan nagpunta si Xiao sa kusina, ngunit dahil siya ay isang spoiled na batang master na hindi pa nakagawa ng anumang trabaho, naging napakahirap para sa kanya. Kinuha ni Songsu ang pagkakataon na magdulot ng higit pang problema at sadyang dinala ang gansa ni Guru Zhang sa kusina. Natakot ang gansa at lumipad kung saan-saan at nagresulta sa pagkasunog ng kusina. Nakita ni Songsu na siya ang sanhi ng malaking sakuna. Nag-alala na may mangyari kay Xiao at dali-daling sumugod sa sunog, ngunit siya mismo ang nahilo at nawala ng malay dahil sa usok. Sa sandaling ito, binasa ni Zuji ang kanyang sarili. Sumugod sa apoy para iligtas ang mga tao. Niyakap ni Xiao si Songsu at ibinigay sa kanya. Sinabihan siyang lumabas muna ng apoy habang siya naman ay yakap-yakap ang gansa ni Guru Zhang at lumabas. Ngunit hindi pa rin nakataka sa kamatayan ang gansa. Nakita ito ni Xiao at mabilis na nagpanggap na nahimatay nang magising si Songsu at makitang ayos lang si Xiao. Saka siya nakahinga ng maluwag, ngunit nang makita niya si Zuji na nakahimatay din sa tabi niya, labis siyang nalungkot. Narinig ng pangatlong tiyuhin na nasunog ang kusina at palihim na pumunta sa silid aklatan para bisitahin si Xiao. Agad na sinabi ni Xiao sa kanya na tulungan siyang maghanda ng pagkain para sa mga estudyante at gusto pa niyang humanap ng isa pang gansa para kay Guru Zhang. Hindi niya alam na sa sandaling ito nilaga na ni Guru Zhang ang patay na gansa at kinakain ito ng sarap na sarap. Sa kabilang banda, nalaman ni Songsu mula sa pangalawang kapatid na si Zuji ang nagligtas sa kanya at lalo siyang humanga at umibig kay Zuji. Balak sana ni Liwenshu na magpanggap na mag-imbita sa lahat na kumain, ngunit kinuha ang pagkakataon na hikayatin ang lahat na paalisin si Xiao. Kung sino ang nakakaalam, sa sandaling ito nagkataon na dinala ng iyang tavern ang tanghalian na inayos ni Xiao. Pagkatapos noon, dumating din si Xiao at Guru Chen para humingi ng paumanhin. Gusto pa ring magsimula ng gulo ni Liwenshu at hiniling kay Guru na parusahan si Xiao, ngunit protektado ni Guru Chen si Xiao. Kailangan lang niyang ayusin ang kusina. Tiningnan ni Xiao ang nasirang kusina at nagpa siya na humingi ng tulong kay Zuji. Nagdala siya ng pagkain kay Zuji at pinakain pa niya ang kabilang partido. Matagumpay niyang nilinlang si Zuji upang ayusin ang kusina at si Songsu naman ay nakaramdam ng hiya tungkol sa usapin sa kusina, kaya naghanda siya ng pagkain at sumulat ng liham ng paghingi ng paumanhin kay Xiao. Bagaman hindi inihayag ng liham ang kanyang pagkakakilanlan, nahulaan pa rin niya na si Songsu ang sanhi. Pagkaalis ni Zuji, dumating ang pangatlong tiyuhin para magbigay ng mga bagay kay Xiao. Ang dinala niya ay isang itim na gansa. Sa sandaling ito, lumapit si Songsu at mabilis na nagtago ang pangatlong tiyuhin. Nagdala si Songsu ng isang banga ng alak upang humingi ng tawad kay Xiao. Sino ang mag-aakala na ang gansa sa kamay ng pangatlong tiyuhin ay tumilaok, halos mabunyag ang pag-iral ng pangatlong tiyuhin. Kinailangan ni Xiao na magsinungaling ng matagal bago niya mapaalis si Songsu. Mayroong isang Wanjing Pavilion sa silid aklatan. Nagplano si Xiao na mag-imbestiga sa gabi at sinabihan ang pangatlong tiyuhin na pumunta at tulungan siyang ayusin ang kusina ngayong gabi. Noong gabi, balak sana ni Xiao na uminom ng palihim kasama si Zuji, ngunit inimbitahan sila ni kapatid Ding na pumunta sa labanan ng kulisap. Hindi sinasadyang naamoy ang amoy ng alak kaya sumama sila. Biglang naisip ni kapatid Ding na si Liwenshu ay bagong nahalal na tagapamahala ng dormitoryo at nag-alala na baka inspeksyonin niya ang kanilang silid. Sa sandaling ito, nakita ng kasama sa silid ni kapatid Ding na matagal siyang wala, kaya hinanap din siya sa huli. Apat silang magkasama na uminom ng alak. Sinamantala ni Xiao ang pagkakataon na magtanong tungkol sa sitwasyon ng Wanjing Pavilion. Sinabi ni Zuji na napuntahan na niya ito ng ilang beses, ngunit sarado ito sa gabi. Kasabay nito sa paaralan ng mga babae, nagtitipon din ang mga babae at nagkukwentuhan. Kinukutya ng lahat na ang kaluluwa ni Yan Jinruo ay kinuha na ni Xiao, ngunit hindi mapakali si Songsu. Nagdahilan siya tumakbo palabas at palihim na umakyat sa pader upang makapasok sa dormitoryo ng mga lalaki upang makita kung ininom ni Xiao ang alak na iyon. Agad siyang natuklasan ni Liwenshu. Nalaman niya siya ang tagapamahala ng dormitoryo, kaya pakiramdam niya ay isa siyang mahusay na katulong. Na dumating sa pintuan ang mga kasama ni Xiao ay masayang naglalaban ng kulisap, kaya pumunta si Liwenshu para mag-inspeksyon. Pagkapasok niya sa dormitoryo, naghanap siya sa lahat ng dako, ngunit wala siyang nakita, kaya labis siyang nadismaya. Sino ang mag-aakala na nang aalis na siya, nakita niya ang dalawang kapatid na Ding na nagtatago sa ilalim ng kama. Nang makita ito ni Xiao, nagpasya siyang itali si Liwenshu upang hindi niya maipagbigay alam ito sa silid aklatan. Pinilit pa nila. Minulat ang bibig niya at binuhusan siya ng alak. Hindi alam kung ilang tasa ang nainom. Tuluyan ng nalasing si Liwenshu. Lumabas si Liwenshu sa bakuran. Nalasing narinig ito ni Songsu at dumating, ngunit nagkamali si Liwenshu ng pagkakilala sa kanya bilang ang pangalawang kapatid at umamin ng pag-ibig. Gusto pa niyang hawakan siya nang makita ni Xiao at ng iba pa na hindi maganda ang sitwasyon. Mabilis silang bumaba mula sa pader upang pigilan siya, ngunit gumawa ng gulo si Liwenshu at hinila ang lahat upang manood ng kaguluhan. Nagmadali si Xiao na magpaliwanag, ngunit hindi niya alam na itinulak siya ni Liwenshu at direkta siyang hinalikan sa noo ni Songsu. Tuliro ang mukha ni Songsu at gumanti siya sa pamamagitan ng pagbigay ng sampal kay Xiao. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang mukha at umiyak ng malakas at umalis.
Habang si Liwenshu ay halos mamatay sa gulo, sinasabi na naglakas loob si Xiao na halikan ang kanyang tao. Kasabay nito tumakbo rin si Yan Jinruo na nagsiselos upang questionin. Tinanong niya si Songsu kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan niya. At ni Xiao, mabilis na nagpaliwanag si Songsu na nagkatamaan lang sila noon lang kumalma si Yan Jinruo. Bumalik si Zuji sa silid at pinaalalahanan si Xiao na dahil nagkaroon na ng pisikal na kontak kailangan niyang panagutan si Songsu. Nagulat si Xiao, hindi naman siguro ganoon kalala. Kinabukasan nag-ayos si Xiao ng kusina kasama si Zuji nang may mabigat na kalooban. Palihim na naghanap si Yan Jinruo ng mga tao upang tulungan sila. Pagkapasok pa lang nila inagaw na nila ang lahat ng trabaho. Nakita ito ni Xiao at Zuji na may malungkot na mukha at naisip ni Xiao na gusto ni Yan Jinruo si Zuji. Kaya namula si Zuji hanggang sa tenga. Sa kabilang banda nagtanong si Songsu sa kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa kahinatnan ng pagkakahalikan. Sinabi niya na kung ang isang babae ay nagkaroon ng pisikal na kontak sa isang lalaki nang walang opisyal na katayuan, wala nang maglalakas loob na pakasalan siya. Natakot si Songsu hanggang sa lumambot ang kanyang mga tuhod. Gusto pa sana magtanong ng mas detalyado ng nakatatandang kapatid, kaya nagmadali siyang nagsinungaling na ito ay tungkol sa ibang tao at nagpaalam. Umalis noong gabi. Nagdala si Songsu ng prutas sa kusina. Gusto niyang tulungan siya ni Xiao na linawin ang sitwasyon kay Zuji. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagpaputok ng paputok ang silid aklatan. Ang kakaiba ay ang pagpapaputok ng paputok ay malinaw na ipinagbabawal ng silid aklatan. Taimtim na nagdarasal si Songsu sa paputok. Biglang bumagsak ang paputok. Mabilis itong sinipa ni Xiao at sumabog. Niyakap niya si Songsu at hinarangan ang mga nahuhulog na labi. Ngunit nakita ito ni Zuji. Hindi na makayanan ni Songsu ang kahihiyan at dali-daling umiyak at tumakbo. Sa kabilang banda dumating ang nakatatandang kapatid upang manood ng paputok. Biglang tumalon si Liwenshu at umamin ng pag-ibig sa kanya. Pala siya ang sumulat ng liham at nag-imbita sa pangalawang kapatid na pumunta rito at sadyang nagpaputok ng paputok. Ibinalik ng nakatatandang kapatid ang sulat ng pag-ibig kay Liwenshu at pinaalalahanan din siya na ipinagbabawal ang pagpapaputok ng paputok sa silid aklatan. Nagkagulo ang mga estudyante at hinulaan kung sino ang lumabag sa pagbabawal. Sinabi din ni Zuji na ang pagkilos na ito ay parurusahan at kailangang maglinis ng Wanjing Pavilion. Pagkatapos noon, hinanap ni Xiao ang pangatlong tiyuhin para lagyan ng gamot ang sugat sa kanyang likod. Mayroon siyang plano at kusang kukunin niya ang parusa. Baka makapunta pa siya sa lugar na gusto niya. Pagkatapos bumalik ni Songsu, pinarusahan siyang lumuhod sa ancestral hall. Dumating ang nakatatandang kapatid at ang pangalawang kapatid para bigyan siya ng pagkain. Sa sandaling ito dumating si matandang Song at pinarusahan si Songsu na pumunta sa Wanjing Pavilion. Kopyahin ang mga aklat sa loob ng 3 araw at hindi maaaring bumalik sa paaralan ng mga babae. Kinabukasan, kusang hinanap ni Xiao si Guru Chen para kunin ang parusa. Sinabi niya na siya ang nagpaputok ng paputok sa silid aklatan at naghanap din siya ng mga tao para linisin ang mga labi ng paputok at ayusin ang kusina. Balak sanang patawarin siya ni Guru Chen, ngunit hindi pumayag si Guru Sang. Sinabi ni Xiao na gumastos siya ng malaking halaga ng pera at nakahanap siya ng gansa para sa kanya. Kaya't hindi napigilan ni Guru Sang ang kanyang tuwa at hinayaan si Guru Chen na magpasya. Si Xiao naman ay kusang humiling na parusahan siyang maglinis ng Wanjing Pavilion at si Songsu ay dumating din sa Wanjing Pavilion upang kopyahin ang mga aklat. Akala niya ay kailangan niyang mag-isa na lampasan ang 3 araw na nakakainit na ito, ngunit hindi niya alam na narito rin si Xiao habang nagkokopya siya ng mga aklat. Napansin niya na may tumutulong tubig mula sa itaas. Pala si Xiao ay naglilinis sa itaas. Sinabi ni Songsu sa kanya na nababasa ang mga aklat sa ibaba. Nagmadali siyang bumaba upang tingnan, ngunit nadulas siya sa hagdan. Hindi sinasadyang napansin niya ang sugat sa likod niya na naiwan mula sa pagliligtas sa kanya kahapon. Pagkatapos malaman na si Xiao ay hindi marunong maglinis, wala siyang nagawa kundi tulungan siyang maglinis. Pagkatapos maglinis, hiniling niya sa kanya na suklian siya. Gusto niyang tulungan siya ni Xiao na makipagkita kay Zuji pagbalik niya, ngunit tumanggi si Xiao. Sinabi niya na may gagawin siya ngayong gabi at hindi siya babalik sa dormitoryo. Sa hating gabi, palihim na umalis si Songsu sa Wanjing Pavilion. Gusto niyang pumasok sa dormitoryo ng mga lalaki, ngunit natuklasan siya ni Zuji. Mabilis niya itong hinila sa isang sulok at sinubukan ipaliwanag ang tungkol kay Xiao, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na kailangan pang magpaliwanag at sapat nang naniniwala siya sa kanya. Labis na ikinatuwa ni Songsu ito. Hiniling niya kay Zuji na tulungan siyang makalabas sa dormitoryo ng mga lalaki, ngunit natuklasan sila ng punong guro. Kasabay nito, palihim na pumasok si Xiao sa Wanjing Pavilion at natuklasan ni Guru Sang sa kritikal na sandaling ito. Wala siyang nagawa kundi magpanggap na naglalakad sa tulo. Pagkatapos matuklasan si Songsu at Zuji ng punong guro, nagsinungaling din si Zuji na si Songsu ay mayroong sleepwalking. Dinala ni Guru Sang si Xiao sa daan. Nagkataon na nakasalubong niya ang punong guro na dinala din si Songsu. Ang dalawang nagpapanggap na sleepwalker ay tumingin sa isa't isa na may tuliro na mukha at pagkatapos ay palihim na nag-away. Kinabukasan dumating si Songsu sa Wanjing Pavilion. Labis siyang nagtataka kung bakit palihim na pumapasok si Xiao sa lugar na ito. Sa gabi, kinutya naman siya ni Xiao dahil sa pagsugod sa dormitoryo ng mga lalaki kagabi. Hindi sila nagkaintindihan at muli silang nagtalo ng walang tigil. Sa sandaling ito dumating si Guru Sang at sinabihan si Xiao na linisin ang silid ni matandang Song. Mabilis siyang sumunod at gusto niyang gamitin ang paglilinis bilang dahilan. Imbestigahan ang gusto niyang imbestigahan. Pagkatapos noon, pumunta rin ang pangalawang kapatid kay Songsu at sinabi na kinansela na ni ama ang kanyang parusa at maaari na siyang bumalik sa klase pauwi. Hindi sinasadyang nakita ni Songsu na binuksan ni Xiao ang bintana ng silid, kaya nagtaka siya ng gabi. Palihim na lumabas si
Xiao ng pintuan na tuklasan ito ni Liwenshu, at dali-daling sumunod pumasok si Xiao sa Wanjing Pavilion sa pamamagitan ng bintana at natagpuan niya ang mga aklat sa silid ni Matandang Song. Pagkatapos niyang basahin, inihanda niya ang kanyang sarili na umalis, ngunit biglang lumitaw si Songsu. Nagsinungaling si Xiao na gusto niyang pumunta sa Wanjing Pavilion upang magbasa ng mga aklat, ngunit paano maniniwala si Songsu? Gusto niyang dalhin siya sa kanyang ama dahil ayaw bumitaw ni Songsu. Wala siyang nagawa kundi sabihin na gusto niya si Yan Jinruo. Dumating dito para lang kumuha ng mga aklat ni Matandang Song upang pasayahin ang ama ni Yan Jinruo. Si Duke ng bansa nakita niyang hindi pa rin naniniwala si Songsu, kaya sumumpa siya na gusto niya si Yan Jinruo. Pansamantalang naniwala si Songsu at nagmungkahi na makipagtulungan sila, tulungan ang isa't isa na sundan ang taong gusto nila para mapabilis ang pagpapawalang bisa ng kasunduan. Sumang-ayon si Xiao, ngunit hiniling niya kay Songsu na panatilihing lihim ang nangyari ngayon upang pumayag siyang tulungan siyang sundan si Zuji. Si Liwenshu naman sa ibaba ay nakita ang anino ng dalawa, kaya dinala niya si Guru Zhang upang hulihin sila sa akto. Saktong nakita sila ng dalawa, mabilis silang nagpanggap at nagmukhang nag-aaral si Liwenshu. Patuloy na gustong patunayan na palihim silang nagkikita, ngunit pinarusahan siya ng husto ni Guru Zhang. Kinabukasan, hinanap ni Xiao ang pangatlong tiyuhin para mag-ulat ng sitwasyon. Tuwing ika-negatibo 16 na ng buwan, ang duke ng bansa ay nagbibigay ng 100 tael ng kawanggawa sa pamilya Song na nagtaka sa kanya, at ngayon, mayroon pang isang mahirap na problema si Xiao. Iyon ay ang tulungan si Songsu na sundan si Zuji. Kung hindi, siguradong hindi siya titigilan nito, ngunit nag-alala siya na sa proseso ng pagtulong kay Songsu baka magustuhan siya ng kabilang partido. Pinagtawanan siya ng pangatlong tiyuhin. Nagalit si Xiao at sinabihan siyang maglinis ng silid. Kinabukasan, pumunta si Guru Zhang upang makipag-usap kay Matandang Song. Palihim na nagkita si Songsu at Xiao. Nag-aalala na mawala ni Songsu ang kanyang pagkabirhen. Sinabi ni Matandang Song sa kabilang partido na matagal na silang may kasunduan sa kasal. Narinig ito ni Guru Zhang at pinayuhan siyang magpadala na ng kasulatan ng kasal. Narinig ni Songsu ang usapan ng dalawa sa labas ng pinto at mabilis na hinanap si Xiao upang ipagbigay alam ito. Nag-alala din si Xiao nang malaman niyang gustong mag-propose ni Matandang Song, kaya nagpasya siyang tulungan si Songsu na sundan si Zuji. Una silang nagplano ng isang bagay noong gabi. Inimbitahan ni Xiao si Zuji na lumabas at gusto niyang iwan silang mag-isa ni Songsu, ngunit nang aalis na sana siya, hindi sinasadyang natumba ni Zuji ang kandila bala. Sanang yakapin ni Songsu si Zuji sa pagkakataong ito, ngunit nagkamali siya ng nayakap pagkatapos. Balak sana ni Xiao na gawing parang isang diwata na bumaba mula sa langit si Songsu, ngunit sa kasamaang palad, nadulas siya na nagpabago sa kanya bilang isang babaeng demonyo na bumaba mula sa langit na labis na ikinatakot ni Zuji. Dali-daling tumakbo si Xiao upang tulungan si Songsu na bumaba, ngunit nadulas ang lubid at nagpatong-patong silang dalawa. Labis na nahiya si Songsu, kaya uminom siya ng alak upang makalimot sa ilalim ng impluwensya ng alak. Sinabi niya ang nasa loob ng kanyang puso. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung sino ang nakatakdang ikasal sa kanya. Kahit si Zuji, pag gusto niyang bawiin ang kasunduan sa kasal, ang reputasyon ng anak na babae ng pamilya Song ay halos nakakasakal sa kanya. Gusto ni Xiao na tulungan si Songsu, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Alam niyang marunong si Songsu sumakay ng kabayo at bumanat ng pana. Nagpasya siyang tulungan siya ng taos puso. Kung hindi pa rin ito gumana ngayon, wala nang ibang paraan. Kinabukasan, hinayaan ni Xiao ang mga babaeng estudyante na mag-aral ng archery, ngunit lahat sila ay nagreklamo at ayaw mag-aral. Nakita ito ni Yan Jinruo at tinulungan siyang makipag-usap. Habang nag-aaral ng archery, ginawa ni Xiao ang lahat upang tulungan si Songsu na magkaroon ng pagkakataong makasama si Zuji nang mag-isa. Gusto ni Songsu na magpakita sa harap ng lalaking Diyos, kaya nagpasya siyang makipagpaligsahan kay Xiao sa pag-archery. Habang nakasakay sa kabayo na labis na ikinasiselos ni Yan Jinruo sa gilid, ang resulta, ang kabayo ni Songsu ay hindi makontrol at sumugod palabas. Mabilis siyang sinundan ni Xiao upang iligtas siya. Natakot si Songsu at niyakap si Xiao. Habang umiiyak, kinailangan niya siyang yakapin at aliwin ng matagal bago siya kumalma. Pagkatapos, dinala ni Xiao si Songsu sa isang lugar kung saan walang tao para maglabas ng galit. Pagkatapos maglabas ng galit, gumanda ng husto ang pakiramdam niya at ang relasyon nilang dalawa ay bumuti rin. Humanga si Yan Jinruo kay Xiao dahil sa pagligtas kay Songsu at hiniling na sana siya ang nasugatan upang hindi maunawaan ng mali ni Yan Jinruo si Xiao. Palihim na sinabi ni Songsu sa kanya na gusto siya ni Xiao. Narinig ni Zuji na nasugatan si Songsu, kaya dinala niya ito ng gamot. Ipinahiwatig ni Songsu kay Yan Jinruo at naintindihan niya. Sinabi niya kay Zuji na lagyan siya ng gamot at nagdahilan siya para umalis. Sa sandaling naghahanda na si Zuji na lagyan ng gamot si Songsu, sakto namang nagdala ng merienda si Xiao para sa kanya. Pagkatapos ay tinawag din si Zuji ni Guru Zhang. Malungkot na malungkot si Songsu. Habang umangata ng merienda, nagreklamo siya na sinira ni Xiao ang magandang pagkakataon niya. Matapos matuklasan ni Ginang Song na nasugatan si Songsu, nag-alala siya. Hindi rin siya sinermona ni Matandang Song at sinabihan lang siyang umuwi at magpahinga ng maayos. Na ikinagulat niya, narinig niyang si Xiao ang nagligtas kay Songsu ngayon, kaya naramdaman ni Matandang Song na magkasama ang dalawa
at nagpasya siyang sumulat ng liham kay Xiao Chuanzhong upang ayusin na ang kasal ng dalawang bata. Sa kabilang banda naglalaro si Yan Jinruo ng sack throwing kasama ang kanyang mga kaibigan sakto. Namang nakuha ni Xiao ang sako niya. Ngunit pagkatapos niyang ibalik ang sako umalis siya nang hindi nagsasalita kaya labis na nalungkot si Yan Jinruo. Hinanap niya si Songsu at hiniling na tulungan niya silang dalawa ni Xiao na magkaroon ng pagkakataong mag-isa kaya hinanap ni Songsu si Xiao at sinabihan siyang magtutor kay Yan Jinruo upang maiwasan ang kahihiyan. Sinabi niya na makikipag-date rin sila ni Zuji. Wala nang nagawa si Xiao kundi pumayag. Kinabukasan nagpunta ang apat sa kalye habang naglalakad sadyang nakipag-away si Xiao kay Songsu. Pumunta ang apat sa tindahan ng inumin at kumain ng shaved ice. Sinabihan ni Songsu sina Xiao at Yan Jinruo na bumili ng merienda. Sinamantala ni Xiao ang pagkakataon na magtanong kay Yan Jinruo tungkol sa kanyang pamilya. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa duke ng bansa na labis na ikinatuwa ni Yan Jinruo. Akala pa niya ay malapit na siyang mag-propose pagbalik sa tindahan. Nagdahilan si Yan Jinruo na magbasa ng mga aklat at gusto niyang makahanap ng tahimik na lugar upang makasama si Xiao nang mag-isa. Ngunit gusto ni Xiao na isama si Zuji kaya't ang apat ay nagbasa ng mga aklat nang magkasama sa tindahan ng shaved ice. Pagkatapos noon iminungkahi ni Xiao na tapusin na nila ito ngayon. Ngunit hindi sumuko sina Songsu at Yan Jinruo at iminungkahi na magkasama silang pumunta sa isang lawasi. Zuji ay pumayag. Wala ring nagawa si Xiao kundi sumama. Hindi nila alam na nagpadala si Liwenshu ng mga tao upang subaybayan sila. Pagdating nila sa lawa sinabihan ni Xiao sina Zuji at Yan Jinruo na kumuha ng bangka. Sadyang hinila niya si Songsu upang kumuha ng alak. Sa daan biglang huminto si Xiao at tinanong si Songsu kung gwapo ba siya kaya natakot siya at inakala na may masamang intensyon siya sa kanya. Nagsalita si Xiao nang walang kabuluhan at sinabihan siyang magpanatili ng distansya kay Zuji. Sinasabing ang distansya ay lumilikha ng kagandahan. Kasabay nito tinali na ng pangatlong tiyuhin ang tauhan ni Liwenshu at nag-iwan ng sulat kay Xiao na nagpapayo sa kanya na umalis kaagad at sinabi rin na si matandang Song ay sumulat ng liham kay Xiao Chuanzhong ngayon. Ngunit pinigilan niya ito at sa sandaling ito si Songsu ay nakahiga sa bangka at sa hindi inaasahang pagkakataon inanod siya ng agos. Si Zuji naman ay ginulo ng tauhan ni Liwenshu. Pinilit ni Yan Jinruo ang sarili na maging matapang upang tumulong. Sa huli pinatulog ng dalawa ang kabilang panig. Pagkatapos tinulungan ni Yan Jinruo si Songsu sa harap ni Zuji. Ngunit sinabi niya na pumunta siya sa iyang akademi para lang magbasa at wala siyang ibang intensyon. Sa kabilang banda si Xiao ay nagpaslide ng sagwan upang habulin ang bangka ni Songsu. Ang resulta ng hilahin niya ito sa kanyang bangka. Hindi sinasadyang nahulog ang dalawa sa tubig, ngunit mababaw lang ang tubig. Sadyang kinantsaw siya ni Xiao. Sa ganoong paraan ang dalawa ay naglaro ng matamis sa tubig. Ang resulta ang eksenang ito ay nakita ni Zuji at Yan Jinruo sa pampang noong gabi. Ayon sa plano iniuwi ni Zuji si Songsu at si Xiao naman ay iniuwi si Yan Jinruo. Nagpanggap si Songsu na nagtatanong tungkol sa tula. Gusto niyang gamitin ito upang umamin ng pag-ibig kay Zuji. Ang resulta lumabas ang pangalawang kapatid upang salubungin si Songsu at inistorbo siya. Sa kabilang banda iniuwi ni Xiao si Yan Jinruo. Nagpahiwatig din si Yan Jinruo kay Xiao na gusto niya siya. Ngunit nagpanggap siyang hindi narinig at tumakas ang pagsasama nila ni Zuji. Ngayon ay hindi malilimutan ni Songsu. Tinanong niya ang pangalawang kapatid kung ano ang pakiramdam ng magkagusto sa isang tao. Kinabukasan sa outdoor class sadyang gumawa ng gulo si Liwenshu. Ngunit parehong sinalungat siya ni Xiao at Zuji kaya nagalit si Liwenshu. Kinuha niya ang liham ni Zuji sa harap ng lahat at binasa ito na naglantad sa kanyang pagiging pangalawang anak. Dahil dito nalungkot si Zuji at nag-iisa lang siya. Mabilis na dumating si Xiao at ang iba pa upang aliwin siya. Inimbitahan ni Yan Jinruo ang lahat na magpalipad ng saranggola. Gusto ni Songsu na bumili ng merienda ngunit nakalimutan niyang magdala ng pera kaya hinila niya si Xiao upang samahan siya na bumili. Nagkunwari si Xiao na ayaw ngunit palihim pa rin siyang bumili ng merienda para sa kanya. Dumating ang pangatlong tiyuhin upang hanapin si Xiao at kinantyawan siya dahil sa pagbili ng merienda para kay Songsu. Ngunit pinagalitan siya ni Xiao dahil sa pagiging mayabang. Sinabi niyang kakainin niya ito at hindi niya bibigyan si Songsu. Sa gabi palihim na pumasok si Xiao sa Wanjing Pavilion. Sino ang mag-aakala na sumunod din ang pangatlong tiyuhin. Ginamitan nila ng nakakahilong usok si Guru Chen at nahilo siya. Matagumpay silang pumasok sa silid ni matandang Song at kinopya ang sulat ng asawa at ang libro ng Wanli. Nakikipag-ugnayan kay matandang Song. Hindi sinasadyang natuklasan na si Wanli pala ay estudyante ni matandang Song. Sa kabilang banda upang maghiganti para kay Zuji, nagkunwari si Songsu na multo sa hating gabi para takutin si Liwenshu. Natakot si Liwenshu at tumakas sa silid ni kapatid Ding. Ang tatlo ay natakot at niyakap ang isa't isa habang nanginginig sa silid. Inakala ni Liwenshu na umalis na ang multo. Ang resulta nakita niya si Songsu na naghahanda ng umakyat sa pader upang umalis. Natakot si Songsu at mabilis na tumakas sa daan. Ng pagtakas nagkataon na nakasalubong niya si Zuji. Hinayaan niya siyang magtago sa kanyang silid. Nakita ni Liwenshu si Zuji at gusto niyang hanapin ang silid niya. Pagbalik ni Xiao nakita niya ang pagtatalo ng dalawa at inakala niyang muling binubuli ni Liwenshu si Zuji. Kaya't direkta niya siyang itinapon palabas. Gusto sanang samantalahin ni Songsu ang kaguluhan upang tumakas. Ngunit nakita siya ni Liwenshu. Sa kritikal na sandaling ito, sinipa siya ni Xiao at tumama siya sa poste. Kaya nagkaroon siya ng mga
mapasa. Kinabukasan dinala ni Li Xiantai si Li Wenshu upang hanapin si Guru Zhang at humingi ng paliwanag. Nagtago si Xiao sa katotohanan upang protektahan si Song Zhu. Tumulong din si Zhu Ji sa pagsisinungaling, ngunit totoo namang may pambubugbog si Guru Zhang. Ay gustong paalisin si Xiao sa paaralan sa kritikal na sandaling ito. Gusto sanang umamin ni Song Zhu, ngunit hindi niya inaasahan na kusang nag-alok si Xiao na umalis sa paaralan. Nakita niyang nag-impact na siya at naghahanda na umalis. Labis na nakonsensya si Song Zhu at hinabol siya at tinanong kung bakit hindi niya siya inilantad. Sumagot siya, baka gusto mong sabihin na si pangatlong ginang Song ay nagpanggap na multo upang takutin ang mga tao at gawing katatawanan ang pamilya Song. Sa buong paaralan, lalo itong nagpakonsensya kay Song Zhu. Noong gabi si Xiao ay nag-iisip habang hawak ang merienda na binili niya para kay Song Zhu at nakita siya ng pangatlong tiyuhin na pumasok. Sinabi niya sa pangatlong tiyuhin na pinalayas siya. Ng paaralan, bumuntong hininga ang pangatlong tiyuhin at sinabing bakit hindi na lang siya umuwi. Tutal tinawag na siya ng prinsipe pabalik sa kabisera. Ngunit sinabi ni Xiao na hindi pa niya nakikita ang lihim na sulat ni matandang Song at ayaw niyang umalis. Nakita ng pangatlong tiyuhin na ayaw umuwi ni Xiao dahil kay Song Zhu. Ngunit pinaalalahanan din siya na dapat niyang tandaan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang tunay na Xiao. Ngayong araw may handaan ang Han Residence sa Luoyang at inimbitahan din si Isong. Iminungkahi ng mga pinuno ng ilang paaralan na magkasamang pumunta sa iyang akademi para makipagpalitan ng kaalaman. Sa kabilang banda sina Song Zhu at Yan Xinruo ay nagpunta para makipagkita kay Xiao. Gusto ni Yan Xinruo na tulungan siyang makabalik sa akademya, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman hindi pa rin siya sumusuko at umaasa na kukuha siya ulit ng pagsusulit sa susunod na taon. Para sa kanya ang Yang Academy ay isa lamang karanasan, kaya't hindi na siya kukuha ulit ng pagsusulit. Nalungkot si Yan Xinruo nang marinig ito at gusto ni Xiao na mahanap ang lihim na sulat at umalis agad. Kaya't sa gabi ay palihim siyang pumasok sa Song Residence upang siyasatin ang pag-aaral ni Isong. Nang dumating ang mag-asawang Song sa silid aklatan, hindi sinasadya niyang narinig ang kanilang pag-uusap at nalaman na ang tatlong pangunahing akademya sa Luoyang ay gustong mag-organisa ng isang paligsahan sa literatura at martial arts sa iyang academy at umaasa na ang mag-aaral na si Song Xui ay mananalo ng walang kahirap-hirap at manalo sa paligsahan. Sa sandaling ito, binanggit din ni Ginang Song ang tungkol sa pagpapaalis kay Xiao at hiniling sa kanyang asawa na muling isaalang-alang ang bagay. Pag-alis ni Gisong, napansin niyang may nagtatago sa likod ng screen, ngunit hindi niya ito direktang inihayag at umalis na lang. Kinabukasan sina Master Zhang at Master Chen ay walang tigil na nagtalo sa harap ni Isong tungkol kay Xiao. Sinabi ni Gisong sa kanila na ang tatlong pangunahing akademya ay gustong mag-organisa ng isang paligsahan sa literatura at martial arts at papayagan din ang mga babaeng mag-aaral na lumahok. Ang paligsahan ay gaganapin pagkatapos ng 7 araw at sinabihan niya ang lahat na maghanda. Pagkatapos nito, hinanap ni Isong si Xiao at tinanong siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Agad siyang nagsabi na gusto niyang umuwi muna para bisitahin ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Isong na noong pumunta siya sa Luoyang, tinanong din siya tungkol sa kanya ng tiyuhin niyang si Wang, ngunit hindi alam ni Xiu ang tungkol sa tiyuhin niyang si Wang kaya't maaari lamang siyang sumagot ng hindi tiyak. Sinabi ni Gisong sa kanya na manatili at panoorin muna ang paligsahan bago umalis at nagpapahiwatig din siya tungkol sa nangyari kagabi. Pagkabalik niya, nalaman ng pangatlong tiyuhin na ang Gu Zijian ay pumunta rin sa iyang at bukod pa rito ang tatlong pangunahing akademya ay dahil magkasama silang nag-imbestiga sa iyang academy. Mabilis na sinabihan ni Xiao siya na imbestigahan ng kaunti ang layunin ng kanilang biyahe. Siguro ang nasa likod ng Gu Zijian ay ang sumiyuan. Dahil sa pag-alis ni Xiao, si Song Zhu ay nalulungkot sa ilalim ng buwan. Nahulaan ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae na ang pag-alis ni Xiao ay may kinalaman sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang kapatid na babae na humingi ng tawad sa kanyang ama. Kaya't si Song Zhu ay naglakas loob na hanapin ang kanyang ama at sinabi na si Xiao ay tumulong sa kanya na akuin ang kasalanan upang mapanatili ang dangal ng pamilya Song. Naniniwala si Gisong na dapat siyang humingi ng tawad kay Xiao. Kaya't agad na pumunta si Song Zhu para hanapin si Xiao at humingi ng tawad na nagpatawa kay pangatlong tiyo. Habang tinitingnan ni Xiao ang mga patakaran ng paaralan na ibinigay ni Song Zhu, naiintindihan niya ang intensyon niya. May isang tuntunin doon na maaaring makatulong kay Xiao na makabalik sa akademya. Ngunit naisip ni pangatlong tiyo na hindi na kailangang bumalik sa akademya ngayon. Kasabay nito, nalaman din niya na ang tatlong pangunahing akademya ay umupa ng buong sa iyang at bukod pa rito, ang mga tao mula sa Gu Zijian ay malamang na dumating upang tulungan ang tatlong pangunahing akademya sa Pandaraya. Sinabihan ni Xiao si pangatlong tiyo na pumunta sa Gu Zijian upang imbestigahan ang pinagmulan ng mga taong ito. Kinabukasan, pumunta ang koronang prinsipe sa iyang upang hanapin si Xiao. Nagkawayan ang dalawa pagkakita sa isa't isa at pagkatapos ay naglaro pa sila ng card ng inosente. Ang pagpunta ng koronang prinsipe rito ay dahil mayroon siyang isang misyon. Inimbestigahan niya ang mga talaan na palihim na kinopya ni pangatlong tiyo noon at natuklasan na ang taunang donasyon ng Duke Go ay napakalaki. Pinaghihinalaang ito ay isang napakalaking kaso ng katiwalian. Kaya't binalak niyang magsimula sa pag-aaral at sinabihan niya si Xiao na bumalik sa akademya para imbestigahan ng malinaw. Hindi nagtagal at opisyal na nagsimula ang paligsahan sa literatura at martial arts. Ang unang round ay tumayo sa duyan at sipain ang bola ng kumpol.
basketball. Si Yan Xinruo ang unang umakyat sa entablado. Natakot siya hanggang sa nahilo siya habang nakatayo sa duyan. Madali siyang natalo sa unang laro. Pagkatapos nito, nagtabla ang Yang Academy sa isang laro. Ang huling lumabas ay si Brother Ding. Nakatayo siya sa duyan, nanlambot ang kanyang dalawang binti at nakayakap sa lubid, parang paralisado ang kanyang buong katawan. Naglabas si Song Zhu ng isang maswerteng tiket at iwinagayway ito sa kanya. Sa katunayan, epektibo ang paraang ito. Nagkaroon si Brother Ding ng lakas at nanalo agad sa laro. Dito, nagpunta si Xiaoyu sa Yang In upang mag-imbestiga. Natuklasan niya na nagpadala pa ng mga dalubhasa sa martial arts ang Gu Zijian. Nag-alala siya na may mangyayari kaya't mabilis siyang tumakbo patungo sa paligsahan. Sa sandaling ito, ang ikalawang round ng paligsahan ay idinaraos ang paglalaro ng Go. Ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay kay Zuji. Ngunit ang mukha ni Zuji ay napakakaiba. Lumabas na ang kanyang kalaban ay ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Zhu, si Zuting. Nahaharap sa panunudyo ng kalaban, si Zuji ay orihinal na maaaring maglaro ng kalmado. Hanggang sa binanggit ni Zuting ang kanyang ina na naging dahilan upang magulo ang kanyang isip at matalo siya sa laro sa huling minuto. Ang ikatlong laro ay sepak takraw. Nag-ingay ang grupo ni Li Wenshu na nagsasabing hindi dapat magpadala ng babaeng mag-aaral sa entablado. Ngunit hindi pumayag si Song Zhu. Naniniwala na ang pagbawi ng mga babaeng mag-aaral ay dapat igalang ang format ng laro. Sa laro, matagumpay na nakakuha ng isang punto si Song Zhu. Nang makita ito ng kalaban, nagmadali itong humingi ng kapalit. Mabilis na nagpantay ang score. Ang laro ay naging kapanapanabik. Isang depensa ng kalaban ang direktang tumama sa bola, na tuwid na lumipad patungo kay Song Zhu. Sa mahalagang sandali, lumabas si Xiaoyu at ginamit ang kanyang katawan upang harangan ang bola. Pumalit siya sa laro para sa iyang academy at sinuportahan din si Song Zhu sa pagharang sa dalubhasa ng Gu Zijian. Sa huli, matagumpay na naka-score si Song Zhu at nanalo sa laro. Matagumpay ding nanalo ang Yang Academy sa paligsahan. Sa sandaling ito, lumabas si Lixian Kai. Sinabi na si Xiaoyu ay pinatalsik na sa akademya at ito ay pandaraya. Nagtalo ng matindi ang dalawang panig. Dumating si pangatlong tiyo sa tamang oras at ibinigay ang token ng Gu Zijian kay Xiaoyu. Sinabihan niya si pangatlong tiyo na habulin ang dalawang estudyanteng tumakas mula sa Gu Zijian. Ang resulta ay natuklasan na naihulog ng kalaban ang token ng sumiyuan. Pagkatapos nito, inilabas ni Xiaoyu ang token ng Gu Zijian at inihayag ang pandaraya ng tatlong pangunahing akademya sa pagpapalit ng mga manlalaro. Ang kalaban ay nawala ng mukha at nagmamadaling umalis. Nagmadaling inilabas ni Song Zhu ang mga patakaran ng paaralan na ang sinumang may malaking kontribusyon ay maaaring matubos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng serbisyo. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyu ay itinuturing na may malaking kontribusyon kaya't maaari siyang magpatuloy na bumalik bilang assistant instructor. Sina Master Zhang at Master Chen ay walang reklamo tungkol dito. Pagkabalik, si Lixian Kai ay nagalit dahil natalo ang tatlong pangunahing akademya. Sa kabilang banda, sinabi ni pangatlong tiyo kay Xiaoyu na ang dalawang iyon ay mga tao mula sa sumiyuan at nakita pa niya sina Zuji at Zuting na lihim na nagkita. Dahil sa pagkapanalo, sabay-sabay na nagdiwang ang mga babaeng mag-aaral. Ngunit sina Song Zhu at Yan Xinruo ay malungkot. Nag-aalala si Song Zhu na nalulungkot si Zuje dahil natalo siya sa laro. Sumulat siya ng liham upang makipagkita sa kanya sa likod ng bundok at binigyan siya ng isang homemade na korona. Habang nagpapalakas siya ng loob upang umamin, biglang dumating si Assistant Instructor Shen at sinira ang sandali. Ang dalawa ay nagmamadaling tumakas. At ang kwento ni Xiaoyu na isang bayani. Upang iligtas ang dilag ay sinabi ng lahat at ito ay napakaganda na labis na ikinalungkot ni Zuji nang marinig ito. Si Li Wenshu ay lalong nabalisa dahil inagaw ang kanyang reputasyon. Inihayag ni Master Chen na babalik si Xiaoyu bukas. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Song Zhu. Hindi na niya kailangang makonsensya pa. Dito, nagpadala ang sumiyuan kay Lord Zhou upang hanapin si Lixian Kai. Nang tanungin siya, iginiit niya na si Xiaoyu ang may sala. Sinabihan ni Lord Zhou si Lixian Kai na mabilis na imbestigahan ang sitwasyon ni Xiaoyu. Kinabukasan, bumalik si Xiaoyu sa akademya, ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Akala ni Brother Ding ay gusto niya si Song Zhu, ngunit hindi niya makuha, kaya hinikayat niya siyang maging matapang na sandan siya. Nagkataon namang narinig ni Zuji na bumalik sa dormitoryo. Nag-aalala si Song Zhu at inakala ni Zuji na si Xiaoyu ang nagligtas sa kanya. Gusto niyang makipagkita kay Xiaoyu para magpaliwanag, kaya palihim niyang ginamit ang tirador para tamaan ang bintana ng kanyang silid. Hindi niya inaasahan na si Xiaoyu pala ang dumating. Dahil sa pagdating ni Xiaoyu, kailangan na lamang ni Song Zhu na magbago ng tono at magpasalamat at mag-alala tungkol sa kanyang sugat. Ang resulta ay lalo pang nag-alinlangan si Zuji nang makita niyang naghilaan ang dalawa. Kinabukasan, maingat na nagbihis si Song Zhu para makipagkita kay Zuji at tinanong siya kung narinig ba niya ang mga usapan kamakailan. Ngunit si Zuji ay nakatuon lamang sa pag-aaral at mayroon ding intensyong iwasan si Song Zhu. Sa sandaling ito, biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Zuji na si Zufei. Maaari lamang magpaalam at umalis si Zuji muna. Sinabi ni Zufei na ang tuberculosis ng kanyang ina ay bumalik. Bagaman gumaling na siya ngayon, wala na silang pera para sa gamot sa hinaharap. Nagtaka si Zujai, hindi ba't nagpadala na siya ng pera mula sa pagbebenta ng kalamansi sa bahay? Naisip niya agad na kinuha na ito ng panganay na asawa. Ngunit pinili pa rin niyang magtimpi ng galit. Ngunit si Zufei ay hindi nasisiyahan. Malinaw na sila rin ay mga anak ng pamilya Zhu. Ngunit dahil ipinanganak sila ng isang maliit na asawa, sila ay tinatrato ng ganito. Pagkatapos, sinabi ni Zufei na pumayag ang kanyang ina na mag-aral siya sa iyang academy. Ayaw niyang hadlangan ang kanyang anak na babae, ngunit ang Yang Academy
ay hindi madaling pasukan. Hindi lang kailangan ng sulat ng rekomendasyon, kundi kailangan din ng maraming pila. Ngunit dahil nandito na si Zufei, umaasa rin si Zuji na makakapag-ayos siya. Mag-iisip siya ng paraan para makapag-aral siya. Pagkatapos, nagpunta siya kina Master Zhang at Master Chen at humingi ng pabor na tanggapin muna ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Maghahanap siya ng taong magsusulat ng sulat ng rekomendasyon at mag-ipon ng pera sa lalong madaling panahon. Ngunit tumanggi kaagad si Master Zhang dahil ayaw niyang sirain ang mga patakaran ng akademya. Labis na nalungkot si Zuji. Naramdaman niya na ang tinatawag na patas na pagtrato ay dahil lang sa mababa ang kanilang katayuan. Pagkabalik ni Xiaoyu sa dormitoryo, sinabi ni Zuji sa kanya ang tungkol sa pagpasok ni Zufei sa akademya. Gustong humingi ng pabor na sumulat siya ng sulat ng rekomendasyon para sa akademya, ngunit may hindi masabi si Xiaoyu kaya't hindi siya pumayag. Ngayon sa stall ng pagbebenta ng pintura ni Zujai, nagtatakang pumunta si Songzu upang magtanong kay Xiaoyu. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagnanais ng nakababatang kapatid ni Zuji na mag-aral. Nang malaman ni Yan Xinruo ang tungkol dito, nagpasya siyang tulungan siyang lutasin ang problema. Nang malaman ni Zuji ang tungkol dito, nagmamadali siyang dinala ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang hanapin si Yan Xinruo at magpasalamat sa kanya. Hindi niya inaasahan na hindi lamang niya tinulungan siyang lutasin ang problema ng sulat ng rekomendasyon, kundi inayos din niya ang matrikula na labis na nagpagaan ng loob ni Zuji. Bilang kapalit, hiniling ni Yan Xinruo na gumuhit siya ng isang larawan para sa kanya. Agad siyang pumayag. Kinabukasan, si Songzu ay nagdala ng mga libro sa Wenjing Pavilion at naghihintay. Gusto niyang magkunwari na nagkataon lang na nakita niya si Zuji. Pagdating ni Zujai, gusto niyang gamitin ang tula upang umamin, ngunit tila sadyang umiiwas siya na nagsasabing gusto lang niyang magbasa at hindi umaasa na maabala ng ibang bagay. Si Songzu, na muling nabigo sa pag-amin, ay malungkot. Sa sandaling ito, pumunta si Xiaoyu sa Wenjing Pavilion at nagulat nang makita si Songzu dito. Hindi niya inaasahan na makakapunta rin siya rito para magbasa. Nagbiruan ang dalawa ngunit nakita sila ni Zuji. Patuloy na tumataas ang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa nangyari kay Zujai, si Songzu ay malungkot buong araw. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naging napakalamig sa kanya. Nang malaman ito ni Yan Xinruo, nagmadali siyang umaliw at hinikayat din siyang mag-aral ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang taong nasa unang pwesto lang ang karapat-dapat sa taong nasa unang pwesto. Kaya pagkatapos ng klase, tumakbo si Songzu upang hanapin si Xiaoyu upang mag-aral. Napansin agad ni Xiaoyu na si Songzu ay dahil kay Zuji kaya't gusto niyang mag-aral, ngunit pumayag pa rin siya. Sinabihan niya siyang isaulo ang tula at parusahan ng isang kian, pera, sa bawat maling salita. Sa katunayan, tumaas ng husto ang husay ni Songzu. Ang sanaysay na isinulat ni Songzu ay napakaganda, na labis na ikinagulat ni na Master Chen at Master Zhang. Hinanap ni Master Chen si Gi Song upang iulat ang bagay na ito. Ipinapalagay ng dalawa na si Xiaoyu ang sumulat ng sanaysay na ito. Pagkatapos ng mga resulta ng pagsusulit, sa tulong ni Xiaoyu, umasa si Songzu sa ikalimang pwesto. Lubos siyang nagmamalaki sa harap ni Yan Xinruo. Sa sandaling ito, sinabihan ni Master Chen si Songzu na hanapin si Gi Song. Pagkatapos, si Xiaoyu ay tinawag din tinanong ni Gi Song ang opinyon ni Xiaoyu tungkol sa maliit na essay competition. Ang sagot niya ay kapareho ng essay ni Songzu. Nang marinig ito ni Gi Song, labis niyang pinuri ang kanyang sagot. Hindi lang niya hindi sinisi ang dalawa sa pandaraya, gusto rin niyang talakayin ang kasunduan sa kasal. Sa lalong madaling panahon at inimbitahan niya si Xiaoyu na maghapunan sa kanilang bahay. Nang makita ito, si Songzu ay nabalisa. Hinila niya si Xiaoyu at hiniling na kanselahin niya ang kasunduan sa kasal. Nang makita niya na patuloy siyang nagmamakaawa, umayag na lamang siya. Nagkasama silang pumunta sa kalye para bumili ng regalo bilang paghahanda sa pag-uwi nila sa pamilya Song. Ngunit si Songzu ang nagbayad. Paulit-ulit niyang sinabi kay Xiaoyu na tiyakin na kamuhian siya ng kanyang pamilya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang sirain ang kasal na ito. Sa gabi, dinala ni Zuji ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa dormitoryo ng akademya. Sa daan, nakita niya si Xiaoyu na pumapasok sa Song residence. Pagkapasok pa lang sa pinto, nagsimula na si Xiaoyu na umarte ng hindi kanais-nais. Si Songzu ay nagdagdag ng pampalasa sa harap ng kanyang ina sa pagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, mayabang na pumasok si Xiaoyu. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa tsaa. Sino ang mag-aakala na ito ang tsaa na pinakagusto ni Xiao Chuanzhou? Nagbigay si Xiaoyu ng peking painting na inihanda niya, ngunit hindi niya alam na ito ang orihinal. Pinuri ni Ginang Song ang kanyang pagiging maingat at masipag. Gusto niya ang manugang na ito. Sa hapunan, patuloy pa rin si Xiaoyu sa paggawa ng mga bagay na nakakainis, ngunit napakaluwag ng loob ng pamilya Song sa kanya. Naramdaman pa nila na si Xiaoyu lang ang makakapagkontrol kay Songzu. Pinuri nila na bagay ang dalawa. Pagkatapos kumain, binanggit ni na Gi Song at Ginang Song ang tungkol sa kasal. Umaasa si Xiaoyu na ipagpaliban muna ang kasal, na nagdahilan na hindi pa tapos ang kanyang pag-aaral at ang pagpapaunlad ng kanyang karakter, kaya't paano siya magtatatag ng isang pamilya. Pagkalabas niya, sinabi ni Xiaoyu kay Songzu na pumayag siya sa kasal, na nagpabalisa at nagalit sa kanya. Nang makita ito ni Xiaoyu, nalungkot siya. Ayaw ba talaga niyang pakasalan siya? Ganun ba kahusay si Zuji? Napansin ni Ginang Song na ayaw ng kanyang anak na babae na pakasalan si Xiaoyu, kaya sinabi niya sa kanya na may ilang bagay na maaari niyang sabihin sa pamilya at hindi na kailangan pang maghanap ng iba para iparating ang mensahe. Sa sandaling ito, napagtanto ni Songzu na nagkamali siya kay Xiaoyu. Dito, bumalik si Xiaoyu sa dormitoryo na may masamang pakiramdam. Sadyang nagtanong si Zuji kung bakit gabi na siya umuwi ngayon. Nag-aalangan si Xiaoyu na sinabing may kamag-anak siyang dumating sa bahay at naghapunan lang sila.
sila. Alam ni Zuji ang lahat ngunit wala siyang sinabi pa. Kinabukasan, si Songzu ay nakonsensya at nag-aalala na magalit si Xiaoyu dahil sa nangyari kagabi. Sa sandaling ito, hinila siya ni Yan Xinruo upang bumili ng regalo para kay Xiaoyu. Gusto niyang ipahayag ang kanyang damdamin ng direkta sa kanya. Naramdaman din ni Songzu na nagkamali siya sa pagsisi kay Xiaoyu kagabi. Balak niyang bumili ng wolf hairbrush bilang regalo ng paghingi ng tawad. Ngunit sinabi niya kay Yan Xinruo na ito ay para kay Zuji. Ang resulta ay hindi sinasadyang na ipagpalit ng Xiao ang mga kahon ng regalo ng dalawa. Pagkatapos nito, inilagay ni Songzu ang regalo sa mesa ni Xiaoyu. Binuksan niya ang kahon at natagpuan ang isang Mandarin duck scarf sa loob at mayroon ding sulat ng paghingi ng tawad mula kay Songzu. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya tumakbo siya upang tanungin si Brother Ding kung ano ang ibig sabihin ng Mandarin duck scarf. Sumagot si Brother Ding na una, gusto niyang maging magkasama sila. Pangalawa, hindi niya alam na ito ay Mandarin duck nang binili niya ito. Sa gabi, nakahiga si Xiaoyu at tinitingnan ang Mandarin duck scarf. Hindi niya maintindihan ang isip ni Songzu. Paano kung hindi niya sinasadya? Ngunit malinaw na si Zuji ang gusto niya. Sa mga araw na ito, nalulungkot si Li Wenshu dahil inagaw ni Xiaoyu ang lahat ng atensyon. Kaya't gusto ni Li Xiankai na bigyan ng leksyon si Xiaoyu. Dito, nakipagkita si Xiaoyu kay Songzu sa tabi ng ilog. Napansin ni Songzu na mailihim na nakatingin sa kanila, kaya't nagmamadali siyang hinila si Xiaoyu upang tumakbo. Sa sandaling ito, si Zuji ay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang bumili ng gamot para sa kanilang ina. Bigla niyang nakita si Xiaoyu na hinihila si Songzu at nagmamadaling tumakbo. Pagkatapos nito, may grupo pa ng mga taong humahabol. Nag-alala si Zuji kaya't humabol siya upang tingnan. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay kontrolado na ni pangatlong tiyo. Sa loob ng ilang minuto, labis siyang nabalisa. Bakit biglang lumabas ang servant ni Xiaoyu dito? Bukod pa rito, napakalakas niya sa martial arts at siya ay isang servant. Talaga namang hindi normal. Sa sandaling ito, ang dalawa ay naglakad sa tabi ng ilog at hindi sinasadyang natuklasan na may isang ina at anak na gustong tumalon sa ilog. Lumabas na ang ina ay orihinal na binalak na dalhin ang kanyang anak sa lungsod para sa medikal na atensyon. Ngunit ang pera ay kinuha ng government bilang buwis. Nagmadaling binili ni Songzu ang lahat ng mga kalabash ng kalaban at sinabihan siyang dalhin ang kanyang anak na lalaki upang mabilis na magpatingin sa doktor. Pagkatapos, nagpa siya ang dalawa na magtayo ng stall at magbenta ng mga kalabash sa kalye. Nagpinta si Songzu ng mukha ni Xiaoyu sa isang maliit na kalabash. Pagkatapos niyang makita ito, nagkunwari siyang nagagalit, ngunit hawak niya ang kalabash na gusto niya at ayaw niyang bitawan. Ang dalawa ay nagbenta ng mga kalabash sa loob ng kalahating araw, ngunit wala man lang silang nabenta. Si Songzu ay nagmukhang pusa dahil sa pagpipinta. Sinadya ni Xiaoyu na tuksuhin siya at nagpinta pa ng ilang guhit sa mukha niya. Ang dalawa ay naglaro ng masaya sa kalye. Ang tagpong ito ay nakita ni Zuji at ng kanyang nakababatang kapatid na babae na lalong nagpakomplika sa isip ni Zuji. Nagmamadali si Songzu na hinila si Xiaoyu para magpaliwanag kay Zuji na hindi siya naglalaro tulad ng nakita niya at hiniling din niya sa kanya na manatili at tulungan siyang magpinta ng mga kalabash. Pumayag si Zuji na ikinatuwa ni Songzu. Sa katunayan, ang mga pintura ni Zuji ay punong-puno ng sigla. Pagkalabas niya, kaagad siyang pinalibutan ng maraming tao sa stall. Ngunit si Xiaoyu ay nagtatampo at hindi malinaw kung bakit ibinigay ni Songzu ang Mandarin duck scarf. Para sa kanya, sa panahon ng pagbebenta, sina Xiaoyu at Songzu ay patuloy na nag-aaway. Ang resulta ay nagkamali ang mga tao na akalaing sila ay bagong kasal. Nag-alala si Songzu na magkamali si Zuji, kaya't nagmadali siyang tumakbo para magpaliwanag. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga sundalo ang lumapit at humiling sa kanila na magbayad ng buwis na kalahati ng kanilang kinita ngayon. Mabilis na sinabi ni Songzu na hindi siya nagbebenta, nagbibigay lang siya ng mga kalabash. Ngunit hindi sumuko ang mga sundalo at pinilit silang magbayad ng buwis. Maaari lamang maglabas si Songzu ng ilang barya para paalisin sila. Sa kabilang banda, nakuha ni Lord Zuo ang mga dokumento ni Xiaoyu mula kay Master Zhang at natuklasan na hindi siya ang tunay na Xiaoyu. Kaya't nagmadali si Dan Shu upang ipaalam kay Xiaoyu. Pinapaalalahanan siyang magmadali, baka maging mas komplikado ang lahat sa hinaharap. Kinabukasan, nagkwentuhan sina Yan Xinruo at Zhu Fei. Binanggit ni Zhu Fei ang tungkol sa nangyari kahapon at sinabi rin niya na naghawak kamay sina Songzu at Xiaoyu habang hinahabol. Labis na ikinalungkot ni Yan Xinruo nang marinig ito. Sa sandaling dumating si Songzu, tinanong ni Yan Xinruo ang tungkol sa nangyari kahapon. Sinabi ni Songzu na ito ay hindi sinasadya, ngunit nalungkot pa rin si Yan Xinruo nang marinig niya ito. Pagkatapos ng klase, gusto ni Songzu na hanapin si Yan Xinruo upang magpaliwanag ng malinaw, ngunit hinawakan ni Xiaoyu ang kanyang kamay at ayaw siyang bitawan na sinasabing may kailangan siyang gawin sa kanya. Ang resulta ay nakita ni Yan Xinruo ang tagpong ito at umalis ng galit. Dito, pinag-uusapan ni Brother Ding ang tungkol sa pagtanggap ni Xiaoyu ng Mandarin duck scarf. Nabigat ang loob ni Zuji nang marinig ito. Pagkabalik sa dormitoryo, palihim niyang binaliktad ang scarf. Sa sandaling ito, bumalik si Xiaoyu. Nag-aalangan si Zuji na nagsabing nahulog ang scarf sa sahig. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinong dalaga ang nagbigay ng scarf na ito. Ang resulta ay direktang sinabi ni Xiaoyu na si Songzu na lalong nagpakaba kay Zuji. Nagdahilan siyang magbasa at umalis. Ngunit sa kanyang isip, palagi siyang nag-iisip tungkol sa scarf na ito. Kaya't nagpunta siya upang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang magkwentuhan. Nagtanong siya kung ang isang dalaga ay nagbigay ng Mandarin duck scarf sa isang tao. Nagpapakita ba ito na labis na gusto ng dalagang ito ang taong iyon? Inakala ni Zhu Fei na may babae na nagmamahal sa kanyang kuya, ngunit hindi niya inaasahan na si Songzu at Xiaoyu ang tinutukoy ng kanyang
kanyang kuya. Dito, nagdala si Song Zhu ng binordahang handkerchief upang hanapin si Yan Xinruo upang magpaliwanag at humingi ng tawad. Bagaman hindi komportable si Yan Xinruo, itinuturing pa rin niya si Song Zhu bilang kanyang matalik na kaibigan, kaya't muli silang nagkasundo tulad ng dati. Pagkaalis ni Song Zhu, masayang ipinakita ni Yan Xinruo kay Zhu Fei ang handkerchief na ibinigay sa kanya ni Song Zhu. Ang resulta, sinabi ni Zhu Fei, bakit mahilig magbigay ng handkerchief si Song Zhu sa iba? Nang malaman niya na nagbigay si Song Zhu ng Mandarin duck scarf kay Xiaoyu, tumakbo si Yan Xinruo upang tanungin ang kabilang panig. Labis na nalungkot si Song Zhu. Siyempre, hindi niya ito inamin. Muli silang naghiwalay ng hindi masaya. Pagkatapos, tumakbo si Song Zhu upang hanapin si Xiaoyu. Gustong linawin ang lahat, ngunit wala siya sa dormitoryo. Si Zhu Ji naman, nagsiselos na nagsabi na magkasama silang pumapasok sa paaralan at magkasama pagkatapos ng klase. Siya dapat ang pinakamahusay na nakakaalam kung nasaan si Xiaoyu. Pagkatapos mag-isip, sa wakas ay naintindihan ni Song Zhu ang dahilan kung bakit sila nagagalit. Sa sandaling ito, bumalik si Xiaoyu. Nagmadali siyang nagpaliwanag sa harap niya at ni Zhu Ji na ang Mandarin duck scarf ay ibinigay ni Yan Xinruo at isang wolf hair brush lang ang ibinigay niya. Tiyak na nagkamali ang may-ari ng tindahan sa pagbalot kaya nagkaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mukha ni Zhu Ji. Nagkasundo rin sina Song Zhu at Xiaoyu na magkasamang hanapin si Yan Xinruo sa gabi para magpaliwanag. Pagkatapos, patuloy na nakipag-aral si Xiaoyu kay Zhu Ji. Hindi komportable si Song Zhu sa pagkakawalang bahala sa kanya. Kaya, tinulungan niya si Zhu Ji sa mga gawaing bahay upang mapansin niya. Gusto pa niyang tulungan siyang maglaba. Tumakbo rin si Xiaoyu para makigulo. Ang resulta ay hindi sinasadyang napunit niya ang damit ni Zhu Ji. Sa sandaling ito, bumalik sina Yan Xinruo at Zhu Fei. Galit na hinila ni Song Zhu si Xiaoyu upang hanapin si Yan Xinruo para magpaliwanag ng malinaw. Ibinigay ni Yan Xinruo ang kanyang paboritong baw upang humingi ng tawad. Muli silang nagkasundo tulad ng dati. Pagkatapos, sinadya ni Song Zhu na hayaan si Yan Xinruo. May pagkakataong mapag-isa si Xiaoyu, subalit si Xiaoyu ay hindi mapakali, sa halip ay si Song Zhu at Zhu Ji lang ang inaalala. Sa loob ng silid, tinanong ni Yan Xinruo kung gusto niya si Song Zhu, ngunit hindi pa rin siya umamin. Sa gabi, pumunta ang pangatlong tiyo para hanapin si Siyu, at nalaman na ang tungkol sa pagbabayad ng buwis ay kagagawa ng hukom ng distrito na si Li Shankai. Nagpasya ang dalawa na mag-imbestiga sila sa bahay ni Li ngayong gabi. Hindi nila alam na ang usapan nilang dalawa ay narinig ni Zhu Ji. Pagkatapos, sina Xiaoyu at pangatlong tiyo ay nakakita ng isang lihim na silid sa bahay ni Li. Pagkatapos nilang buksan ito, nakita nila na ito ay isang kwaderno. Nakalista doon ang mga detalye ng donasyon ni Wei Gugong. Naghinala si Xiaoyu na baka si Wei Gugong at Li Shankai ay magkasabwat. Ginamit ang donasyon para sa aklatan bilang pabalat upang makaiwas sa buwis at maging sa paglilinis ng pera, money laundering. Kaya't nagpasya silang imbestigahan muna ng malinaw ang kaso ng katiwalian. Kinaumagahan, nagkaroon ng interes si Ding Sayong na magbasa ng kapalaran para kay Xiaoyu. Ang resulta ay nagpahayag na siya ay hindi lamang isang emperador, kundi isang prinsipe. Agad na nag-alala si Xiaoyu at nagpalit ng usapan, nagtanong tungkol sa donasyon para sa aklatan. Nalaman niya na ang mga donasyong ito ay ipamamahagi sa mga mahihirap na estudyante. Samantala, nagkita sina Zhu Ji at Song Zhu sa Wenjing Pavilion para magbasa. Sinabi ni Song Zhu na gustong-gusto niya ang mga gawa ni Zhu Ji. Agad niyang hinawakan ang kamay nito, gusto niyang gumuhit ng isang espesyal na larawan para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan, iginuhit niya. Iyon ay ang eksena noong una silang nagkita sa ulan. Nagulat si Song Zhu at natatandaan pa rin pala iyon ni Zhu Ji nang napakalinaw. Palihim na sinusundan ng pangatlong tiyo si Li Shankai at natuklasan niyang napakaraming beses na bumisita si Ministro Surito, mas masigasig pa kaysa sa pagpasok sa korte. Inisip niya at ni Xiaoyu na hindi ordinaryo ang relasyon ng dalawa. Bukod pa rito, nakaramdam sila ng pagtataka na ang Wei Gugong ay nagbigay pansin sa maliliit na bagay tulad ng pagdodonasyon ng pera. Malapit na ang kaarawan ni Yan Xinruo at nagpadala siya ng imbitasyon sa lahat. Agad na ginamit ni Guru Chen ang pagkakataong ito upang turuan ang kanyang mga mag-aaral ng ilang tuntunin sa pananamit at pag-ugali. Bukod pa rito, ginawa niyang modelo si Xiaoyu at pinasuot ng damit pambabae para magtanghal sa harap ng lahat. Pagkatapos ng klase, partikular na hinanap ni Song Zhu si Zhu Jai at hinila siya upang samahan siyang bumili ng damit para sa birthday party. Ngunit natuklasan niyang naubos na niya ang kanyang pera. Nang makita niya si Xiaoyu, agad niya itong hinabol at pinabayaran. Sa huli, inagaw niya ang natitirang 5 tael na pilak ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay walang kakayahang lumaban. Nang bumili ng damit si Song Zhu, hindi niya alam kung paano pagsamahin ang mga kulay at labis siyang nababagabag. Sa sandaling ito, umasok si Xiaoyu sa tindahan ng damit. Sinadya niyang hilahin si Zhu Ji upang tulungan siyang pumili ng damit. Samantala, sinadya ni Ginang Zhao na hanapin si Ginang Jin na marunong magpinta at humingi ng kopya ng portrait na ginuhit niya kay Xiaoyu. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Wei Gugong. Tiningnan ito ni Wei Gugong. Agad niyang nakilala ang tao sa larawan. Nang marinig niya na ipinadala ni Haring Fu ang lahat ng pinakamahusay na mandirigma sa kanyang palasyo upang hanapin siya, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang imbestigahan. Nag-usap si Xiaoyu at pangatlong
pangatlong tiyo at nagpa siya silang dumalo sa birthday party ni Ian Kinruo. Upang maiwasang makilala, sadyang nagkunwari si Xiaoyu at nagdikit ng bigote. Ang resulta ay kinutya siya ni Song Zhu. Inanyayahan ni Ian Kinruo si Xiaoyu na sumakay sa iisang karwahe. Ngunit patuloy siyang tumanggi, sinabing hindi angkop ang kanilang mga katayuan. Gusto ni Song Zhu na sumakay kasama si Zujay, ngunit hindi natuwa si Siyu at gusto niyang sumama sa kanila sa iisang karwahe. Matapos ang isang pagtatalo, ang tatlo ay sa huli ay kinailangan lang sumakay ng magkasama. Bukod pa rito, sinadya pa ni Xiaoyu na umupo sa gitna nilang dalawa. Agad na nakarating ang lahat sa bahay ni Wei Gogong Luoyang. Inakay ni Ian Kinruo ang lahat upang makilala ang kanyang ama at gusto niyang ipakilala si Xiaoyu sa kanyang ama, ngunit nagkamali siya ng hila at si Zuji ang nahila niya. Si Xiaoyu naman ay hindi alam kung saan nagpunta. Bigla na lang ay naging awkward ang sitwasyon. Lumabas na palihim na nag-imbestiga si Xiaoyu tungkol sa donation assembly. Habang naglalakad-lakad siya sa loob ng bahay, hindi niya inaasahang naligaw siya at bigla siyang nakita ni Wei Gogong. Matapos magsinungaling, mabilis siyang nakaalis. Sa pagkakataong ito, dumating din ang Empress Dowager at nagmungkahi siyang maglakad-lakad sa hardin ng bahay. Ang hardin ay puno ng mga estudyante. Nag-alala si Wei Gogong na maabala ang kapayapaan ng Empress Dowager. Kaya naman, gusto niyang magpadala ng tao para ihatid sila sa ibang lugar upang maglaro, ngunit hindi naman nagalit ang Empress Dowager. Sinabi pa niya na gusto niyang makasama ang mga batang isip. Pagkatapos, naghanda siyang ibigay ang kanyang personal na suot na kwintas na purpurang jade sa kwintas na tandu bilang regalo kay Ian Kinruo. Ngunit hindi niya inaasahang nawawala na pala ito. Agad na nag-utos si Wei Gogong na hanapin ito sa hardin, ngunit hindi pa rin nila ito nakita matapos hanapin. Lumabas na ang kwintas ay napulot ni Zufei. Palihim niya itong itinago at binalak na ibenta ito para may pambayad sa pagpapagamot sa kanyang ina. Inakala ng kuya ni Ian Kinruo na may pagtingin si Zuji at ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa isa't isa, kaya sa birthday party, espesyal niyang ipinakilala si Zujay at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang kaisa-isang nakababatang kapatid na babae. Gusto niyang maging masaya at maligaya siya palagi. Pagkatapos marinig ng lahat iyon, biglang nagulat ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, dumating si Liu Shou kasama ang kanyang mga tauhan. Dinala niya ang lahat sa likod hardin para mag-imbestiga at inihayag na ang nawawalang bagay ay ang kwintas na purpurang jade. Biglang naalala ni Xiaoyu ang amoy na naamoy niya kanina at nahulaan niya na ang kwintas ay tiyak na nasa katawan ni Zufei. Agad niya itong sinabi kay Song Zhu. Kasabay nito, sinabi rin ni Zufei na natatakot ang bagay na ito sa kanyang kuya. Nagmadali si Zuji na bawiin ang kwintas mula sa kamay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa sandaling ito, nakita ng opisyal na pulis si Zuji na nakasuot ng simpleng damit kaya gusto niya itong halughugin muna. Agad na nagbigay ng palatandaan si Xiaoyu kay Song Zhu at nagpakuha ng kahon na kahoy sa opisyal na pulis at hiniling sa lahat na ipasok ang kanilang mga kamay. Ibabalik lamang ang nawawalang bagay at hindi na imbestigahan ang anumang pagkakamali. Sa huli, matagumpay na naibalik ang kwintas. Dahil dito, labis na natuwa ang Empress Dowager. Hindi lamang niya pinuri si Song Zhu, kundi binigyan pa niya ito ng kwintas na iyon bilang gantimpala. Sa gabi, palihim na pumasok si Siyu sa silid-imbakan ng bahay ni Wei Gogong upang mag-imbestiga. Nang siya ay lumabas, napansin niyang nahulog ang kanyang blueprint. Ang resulta ay naligaw siya at nagpaikot-ikot. Hindi niya inaasahang napasok niya ang silid ni Song Zhu na naging dahilan ng malakas na sigaw nito. Sa ilalim ng kagyat na sitwasyon, tinakpan niya ang bibig nito at hinila siya papasok sa silid. Galit na galit si Song Zhu at sinipa niya ito palabas. Ngunit hindi niya alam kung paano babalik sa sarili niyang silid, kaya napilitan siyang ihatid siya pabalik. Kinabukasan pagbalik sa iyang, partikular na hinanap ni Ian Kinruo si Xiaoyu at tinanong kung gusto ba niya siya. Ngunit sinabi ni Xiaoyu na itinuturing lamang niya itong matalik na kaibigan at lahat ay isang pagkakamali. Pagkatapos marinig iyon, labis na nalungkot si Ian Kinruo. Hinanap niya si Song Zhu at umiyak upang aliwin ang kabilang partido. Ginamit ni Song Zhu ang lahat ng kanyang kaalaman. Sinabi niya na si Siyu ang walang swerte at walang paningin at ang pagtigil dito ay isang magandang bagay din para kay Ian Kinruo. Noong gabi, naimbestigahan ng pangatlong tiyo na ang naidonate na pera ay pantay-pantay na nahati sa tatlong pangunahing aklat. Sa nakaraang patimpalak sa sining at militar, sinuri niya ang mga estudyanteng nakatanggap ng tulong pinansyal, ngunit natuklasan niyang wala ang mga taong iyon. Kaya naman, sinuri ng dalawa na malamang na ginamit nila ang aklatan upang lunukin ang mga donasyong pera. Kasabay nito, inimbestigahan din ng pangatlong tiyo ang pinagmula ng pamilya ni Zuji. Nalaman niya na napakayaman ng pamilya niya, ngunit ang dalawang magkapatid ay pinabayaan mula pagkabata. Ang kanilang ina, na may malubhang sakit, ay kailangang manirahan sa silong, na hindi talaga angkop para sa paninirahan ng tao. Gusto sanang pumasok ni Zuji sa Gozijayan, ngunit ang unang ginang ng kanilang pamilya ay direktang ibinigay ang kanyang pwesto sa pag-aaral sa kanyang kuya, si Zuding. Palaging inaapi ni Zuding si Zujay at madalas na ginagamit ang ina ni Zuji upang manakot. Ito rin ang dahilan kung bakit natalo si Zuji sa nakaraang kompetisyon. Gusto ni Xiaoyu na lapitan si Guru Shen na siyang namamahala sa pamamahagi ng mga donasyong pera. Kaya inutusan niya ang pangatlong tiyo na maghanap ng isang sikretong libro ng martial arts. Siyempre, hindi makahanap ang pangatlong tiyo, kaya iginuhit na lang niya ang sarili niyang bersyon. Pagkatapos, dinala ni Xiaoyu ang librong ito kay Guru Shen, sinabing gusto niyang mag-aral sila ng magkasama. Pagkatapos
Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na magtanong tungkol sa donasyon. Nalaman niya na siguro siya lang ang may hawak ng listahan ng mga donasyon para sa iyang academy, habang siguro Zhang naman ang may hawak ng donation ledger. Para makita ang donation ledger, inutusan ni Xiaoyu ang pangatlong tiyo na magpanggap na isang dalubhasa sa martial arts at makipagkita kay Guru Shen, habang tumakbo naman siya sa silid ni Guru Zhang para hanapin ang ledger at kopyahin ito. Sa listahan ng mga donasyon na nahanap ni Xiaoyu, maraming tanong. Ang pangatlong tiyo, nagpasya siyang bumalik sa luuyang upang mag-imbestiga. Kinabukasan, namahagi si Xiaoyu at Guru Shen ang donasyong pera. Nalaman niya na si Guru Shen ay responsable lamang sa pamamahagi ng pera, habang si Wei Gugong naman mismo ang nangangasiwa sa katiwalian. Sinundan ng pangatlong tiyo ang luuyang academy na namahagi ng mga donasyong pera. Natuklasan niya na ang tinatawag na mahihirap na estudyante ay pawang peke. Matapos matanggap ng mga estudyante ang donasyong pera, ibinalik nila ito kay Zhao Shukai, ang bayaw ni Li Shankai. Agad siyang pinatulog ng pangatlong tiyo at dinala ang pilak pabalik sa iyang. Sinuri ng dalawa na ang tatlong pangunahing aklatan ay posibleng isang aksis lamang at mayroong isang malaking lambat sa likod nito. Samantala, nag-alala si Li Shankai na malalantad ang mga bagay, kaya gusto niyang maghanap ng isang tagapagtanggol. Nagpasya siyang pumunta sa pamilya Song upang mag-propose kay Song Zhu. Kaya kinaumagahan, dinala niya ang kanyang anak sa bahay ni Ginang Song. Ngunit sinabi ni Ginang Song na mula noong bata pa si Song Zhu, mayroon na siyang kasunduan sa kasal kay Xiaoyu, kaya tinanggihan niya ang kanilang proposal. Nagulat si Li Wenshu nang marinig iyon. Samantala, hinila ni Zuji si Xiaoyu upang uminom at makipag-usap. Mula nang dumating sila sa iyang, sila ang unang magkakilala. Pagkatapos pumasok sa akademya, na-assign pa sila sa iisang dormitory room. Itinuturing na silang magkapatid. Pagkatapos, nakilala nila si Song Zhu. Ang pamilya Song ay kilalang kilala at maraming nagpro-propose sa kanila. Naramdaman ni Zuji na wala pa siyang opisyal na titulo, kaya hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit alam niyang gusto siya ni Song Zhu at ganito rin ang nararamdaman niya para sa dalaga. Nang marinig iyon ni Xiaoyu, sinabi niyang alam niya ang lahat ng ito. Ngunit sinabi niyang ang taong makakasama niya ay hindi maaaring si Zujay. Si Song Zhu ay may prangkang pag-ugali at madaling mapagsamantalahan. Agad na sumalungat si Zujay, sinabing kaya niya itong protektahan. Tumawa si Xiaoyu, sinabi lang niya na kung ano ang gustong gawin ni Zuji ay kanyang sariling pagpili at hindi niya ito mapipigilan. Kasabay nito, sina Song Zhu at Yan Qinruo ay nagpapalipas ng kalungkutan sa bundok. Nagkataong nagkita ang apat. Pagkatapos, nakasalubong nila si Li Wenshu. Agad siyang nagsimulang maghasik ng pagkakawatak-watak. Sinabing matagal nang may kasunduan sa kasal si Song Zhu kay Xiaoyu. Labis itong ikinagulat ni Yan Qinruo at Zuji. At si Song Zhu ay natigilan. Si Yan Qinruo, na may emosyonal na damdamin, ay sumigaw na si Song Zhu ay isang sinungaling. At si Song Zhu, nang makita ang hindi makapaniwalang tingin ni Zujay, ay tumakbo papalayo na umiiyak, sinabing magpapaliwanag siya mamaya. Si Zujay, na hindi masaya at nalulungkot, ay lumapit kay Xiaoyu. Sa wakas, naintindihan niya ang ibig sabihin ng sinabi ng kabilang partido kanina. Si Yan Qinruo ay bumalik sa dormitoryo na may sakit sa puso. Inisip niya na alam ng lahat ang tungkol dito, at siya lang ang mukhang tanga na naloko. Si Song Zhu ay naghabol sa kanya sa ulan. Ipinaliwanag na ito ay kasunduan lamang sa kasal noong bata pa siya at balak na niyang kanselahin ito. Ngunit ang mas nakasakit sa damdamin ni Yan Qinruo ay ang patuloy na panloloko ni Song Zhu sa kanya. Samantala, si Zuji ay labis na nalungkot at nag-iisa. Gusto ni Song Zhu na lapitan siya para magpaliwanag, ngunit hinila siya ni Xiaoyu. Sinumbatan niya si Xiaoyu dahil hindi siya tinulungan nito magpaliwanag. Balak sana ni Xiaoyu na ipaliwanag na hindi siya si Xiaoyu, ngunit bigla na lang siyang tinalian ng mga tao. Ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi ang kanyang ama. Lumabas na ang kanyang pagkakakilanlan ay si Prince Chenren, ang anak ni Haring Fu. Pagkakita pa lang, pinagalitan na ni Haring Fu ang kanyang anak. Sinumbatan niya ito dahil sa pagpapanggap at sa pag-alis ni Xiaoyu nang walang paalam na ikinagalit niya ng husto. Dinala niya ito sa barko at diretsong dinala pa uwi. Sa sandaling ito, huli na para magreklamo si Chenren. Pagsapit ng gabi, umuwi si Song Zhu sa bahay na gulong-gulo ang isip. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at nagsulat ng mga sutra. Nang makita ito ni Lolo Song, labis siyang nalungkot. Matapos maunawaan ang dahilan ng kalungkutan ng kanyang anak na babae, nagpasya siyang sumulat ng liham para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Pagka-uwi ni Chenren sa bahay, hiniling niya sa kanyang ina na mag-organisa ng isang salu-salo para maghanap ng mapapangasawa. Maghahanap siya ng babaeng gusto niya para pakasalan. Masayang sumang-ayon ang asawa ni Haring Fu. Sa gabi, napanaginipan ni Chenren na magkasama sina Song Zhu at Zujay na naging dahilan ng kanyang biglaang paggising. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya na siya ay nasa ilalim ng pagbabantay sa bahay. Maraming gwardiya sa silid at wala siyang magawa. Sa kabilang banda, nakatanggap si Zuji ng balita na malubha ang sakit ng kanyang ina at agad niyang dinala ang kanyang nakababatang kapatid na babae pa uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, ang Zhu residence ay pinalamu siya ng mga ilaw at bulaklak bilang pagdiriwang sa pagpasok ni Zuding sa Gozijayan. Bukod pa rito, nang makarating ang dalawa, umanaw na ang kanilang ina. Ngunit ang Zhu residence ay hindi man lang gustong magdaos ng libing, na labis na nagpasakit sa damdamin ni Zujay. Kinuha niya ang kwintas na naiwan ng kanyang ina, ipinagpalit ito sa pilak at inayos ang libing ng kanyang ina. Mula noon, magkasama nang namuhay ang magkapatid. Kinabukasan, nagdaos ng salu-salo para sa paghahanap ng mapapangasawa ang Fu
ginagawang residence. Pinili ni Chenren ang isang babaeng nagngangalang Lin King-er at isinama niya ito upang maglakad-lakad. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang paalisin ang lahat ng mga gwardiya na sumusunod sa kanya. Dinala niya si Lin King-er sa kanyang silid at pinasuot sa kanya ang kanyang damit at tumakas siya sa tulong ng pangatlong tiyo. Labis na nagalit si Haring Fu nang malaman niya ito. Ngunit wala siyang magawa. Samantala, tumakbo si Song Zhu upang hanapin si Yan Qinruo. Humingi ng tawad at nagpaliwanag, ngunit sa pagkakataong ito, galit na galit si Yan Qinruo. Ipinahayag niya na ayaw na niyang makialam pa sa mga bagay ni Song Zhu. Tumakbo naman si Song Zhu upang hanapin si Zhu Ji. Ngunit hindi niya inaasahan na ang saloobin nito sa kanya ay napakalami. Sinabi niya ng direkta na ang kanyang personal na bagay kasama si Xiao Yu ay walang kinalaman sa kanya. Bukod pa rito, sinabi niya na hindi na siya kailangang makipagkita pa sa kanya sa hinaharap. Maingat na hinawakan ni Song Zhu ang manggas ni Zhu Jai, ngunit matatag siyang tumanggi sa kanya sa labas ng pinto. Malungkot siyang umalis sa dormitoryo, ngunit bigla siyang pinatulog ng isang tao. Ang kakaiba ay tinali lamang siya ng kalaban, pinunit ang dulo ng kanyang damit at pinakawalan siya. Ngunit kinabukasan, ang sulok ng damit na iyon ay isinabit sa dingding ng aklatan. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na nakasulat na nahuli sa kama ang babaeng estudyanteng si Song Sui na gumagawa ng kababalaghan at nawalan na ng dangal. Dahil dito, patuloy na nagtuturo ang mga estudyante kay Song Zhu. Kahit si Zhu Ji ay hindi man lang tumingin sa kanya. Sa sobrang galit, tumakbo si Song Zhu pauwi. Kinuha niya ang damit na iyon at sinabi ang katotohanan. May gustong gumawa ng kwento at lapastanganin ang kanyang kalinisan. Nanguna si Li Wenshu sa paninira, sinabing walang langaw na duda po sa isang itlog na hindi basag, kaya bakit hindi iba ang hinuli kundi siya. Agad niyang binanggit ang tungkol sa kasunduan sa kasal ni Song Zhu at Xiao Yu na nagdulot ng mas matinding bulungan. Sa sandaling ito, nagpakita si Chenren. Ipinahayag niya na siya ang may kasunduan sa kasal kay Song Zhu at siya rin ang magpoprotekta sa kanya sa hinaharap. Kung hindi naniniwala ang lahat sa kanya, maniniwala siya. Pagkatapos magsalita, inakay niya si Song Zhu palayo. Nasaksihan ni Yan Qinruo ang lahat at napakakomplikado ng kanyang emosyon. Sinamantala ni Zhu Ji ang pagkakataong lapitan si Yan Qinruo. Dinala niya ito upang kumain ng matamis, ngunit hindi niya napigilang umiyak matapos kumain. Samantala, dinala rin ni Chenren si Song Zhu upang kumain. Nag-order siya ng isang malaking mesa ng pagkain at pinayuhan siyang huwag maging masyadong malungkot dahil sa bagay na ito. Sa katunayan, natuklasan din ni Song Zhu na ang kanyang damdamin para kay Zhu Ji ay tila iba sa kanyang inaasahan. Akala niya ay labis siyang magdudusa, ngunit matapos umiyak ng ilang sandali, naramdaman niyang hindi naman ito ganoon kalala. Matapos silang kumain ng busog, inihatid ni Chenren si Song Zhu pauwi. Nahulaan niyang ang nangyari ngayon ay kagagawa ni Li Shankai at nagpasya siyang tulungan si Song Zhu na ilabas ang galit nito. Samantala, tumakbo si Song Zhu pauwi upang kunin ang liham mula sa pamilya para kanselahin ang kasal at ibinigay ito kay Chenren. Nang marinig niyang pumayag ang pamilya Song na kanselahin ang kasal, agad na nagalit si Chenren. Ngunit nang malaman niyang ayaw lang ni Song Zhu na maging nakatali sa kasunduan sa kasal, umalis din siya nang may kapayapaan ng isip. Pagbalik ni Zhu Jai, wala siyang ipinakitang reaksyon kay Chenren. Tinanong siya ni Chenren kung bakit niya tinrato si Song Zhu nang ganoon ngayon. Paano niya nakikita na siya ay nahihiya sa harap ng napakaraming tao. Ngunit si Zhu Ji ay nanatiling malamig ang saloobin. Iniisip niya na wala namang problema sa kanyang ginawa. Inakala ni Chenren na naaapektuhan pa rin siya ng kasunduan sa kasal, kaya inilabas niya ang liham para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Sinabing malapit na silang maghiwalay. Ang resulta, sinabi ni Zhu Ji na hindi rin niya gusto si Song Zhu. Dati, nagkaroon lang siya ng interes dahil kusang loob siyang humabol. Nang marinig iyon ni Chenren, nagalit siya at sinuntok ito. Galit na ginantihan siya ni Zhu Jai, tinukso siya dahil sa kanyang pagpapanggap at binigyan pa sila ng babala na huwag nang makialam pa sa kanyang buhay. Kinabukasan, pumunta si Song Zhu sa bundok para magpalipas ng kalungkutan. Hindi mapakali si Chenren kaya hinila niya ito para mag-almusal. Sa daan, nakasalubong nila sina Yan Qinruo at Zhu Jai na nagplano ng magpinta. Bigla na lang, naging awkward ang kapaligiran. Kusang hinawakan ni Yan Qinruo ang kamay ni Zhu Ji at umalis at nagmungkahi na magpanggap silang magkarelasyon para inisin si Song Zhu. Agad namang sumang-ayon si Zhu Ji. Sa sandaling ito, isang kabayo na hindi makontrol ang tumakbo papunta kay Yan Qinruo. Agad siyang itinulak palayo ni Zhu Ji. Dahil dito, siya mismo ang nasugatan. Dahil nakita ni Song Zhu na magkahawak ang kamay ng dalawa, nagulo ang kanyang kalooban. Umiyak siya sa dibdib ni Chenren. Matapos ang ilang sandali, bumalik sa normal ang kanyang damdamin. Hinila niya ito at nagtanong kung saan sila kakain. Dinala ni Yan Qinruo si Zhu Ji sa isang klinika para gamutin ang sugat nito. Nang ihatid niya ito pabalik sa dormitoryo, nakasalubong nila si Chenren. Si Chenren, nang makita silang magkasama, ay tila may malalim na iniisip. Kinabukasan, espesyal na naghanda si Yan Qinruo ng almusal para kay Zhu Ji. Sa sandaling ito, itinulak ni Chenren ang pinto at pumasok. Naging awkward ang kapaligiran. Sinadya pang punasan ni Zhu Ji ang gilid ng labi ni Yan Qinruo sa harap niya. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Song Zhu. Nagmamadaling lumabas si Chenren upang samahan ito. Gusto ni Zhu Ji na hawakan ang kamay ni Yan Qinruo, ngunit likas siyang umiwas. Noong gabi, nilalagyan ni Zhu Ji ng gamot ang kanyang sugat. Nang makita ito ni Yan Qinruo, nakonsensya siya. Tinulungan niya itong tubusin ang kwintas ng kanyang ina. Siyempre, labis na nagpapasalamat si Zhu Jai at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Palala ng palala ang sakit ng koronang prinsipe. Umubo na siya ng dugo. Sa sandaling ito, natanggap niya ang lihim na sulat ng pangatlong tiyo. Tungkol sa donasyon, lalo itong nagpatibay ng kanyang determinasyon na baguhin ang labis na buwis at nagpasya siyang magsimula sa anak ni Li Shankai. Samantala, dumaan si Chenren sa silid ni Guro at narinig niyang hinahanap ni Wei Gogong si Guru Zhang at
gusto niyang makita ang listahan ng mga estudyanteng tinutulungan. Nang makita ito ni Songzhu, hinila niya si Chenren at gustong pumasok para batiin sila. Nagmamadali siyang umalis, sinundan siya ni Songzhu sa likod ng bundok. Sa malayo, nakita niya ang dalawang tao na nagde-date. Nang lumapit siya, natuklasan niyang walang iba ito, kundi si Suji na nagtatapat ng pag-ibig kay Yan Kinruo at hinila pa niya ito sa kanyang bisig. Dahil dito, natigilan si Songzhu at nagmadaling tumakbo palayo. Ngunit hindi rin tinanggap ni Yan Kinruo si Suji. Tinanggihan niya ito at tumakbo palayo nang nag-aalala. Pumila ng matagal si Chenren para makakuha ng matamis na tinapay para kay Songzhu. Nagtanong siya kung talagang pinakawalan na niya. Unti-unting naintindihan ni Songzhu na hindi niya gusto si Suji. Sa wakas, binitawan niya na ang kanyang puso. Uminom sila ng marami sa bundok. Maya-maya pa, nalasing na si Songzhu. Kinabukasan, pumunta ang koronang prinsipe para hanapin si Chenren. Sinabi niya na ang kasong ito ay may kaugnayan sa paglulusot sa buwis at nagpasya siyang personal na pangasiwaan ang kaso. Kasabay nito, naghinala ang koronang prinsipe na alam ni Lolo Song na nag-iimbestiga si Chenren, kaya nagbigay siya ng impormasyon sa mga tao ni Wei Gugong. Ngunit nagtitiwala si Chenren na si Lolo Song ay isang matuwid na tao at naniniwala siyang wala siyang kinalaman sa kasong ito. Gayunpaman, gusto pa rin ng koronang prinsipe na makahanap siya ng ebidensya. Nang malaman ni Wei Gugong na nalantad si Li Shankai, nagpasya siyang alisin ito. Alam ni Li Shankai na hindi siya makakatakas, kaya dali-dali niyang hinanap ang kanyang anak na si Li Wenshu. Ibinigay niya rito ang donation ledger ni Wei Gugong para gamitin bilang anting-anting. Pagkatapos ay inutusan niya itong sumakay agad sa karwahe papunta sa bahay ng Panginoong Sham upang magtago. Ngunit hindi niya inaasahan na si Li Wenshu ay isang masunuring anak. Naramdaman niyang dapat siyang bumalik upang makasama ang kanyang mga magulang at magtiis ng hirap. Kaya pinaikot niya ang karwahe. Ngunit pagdating niya sa bahay, natuklasan niyang nagpatiwakal na ang kanyang mga magulang. Pumunta si Chenren para hanapin si Songzhu at sinabihan niya ito na patay na ang mga magulang ni Li Wenshu. Sinabi ni Songzhu na pagkatapos ng nakaraang insidente, ang aking ama ay sumulat ng isang sumbong laban kay Li Shankai. Nag-aalala siya na may kinalaman ito sa liham na iyon. Nag-alala si Chenren na baka maghiganti ang mga kasabwat ni Li Shankai, kaya gusto niyang umuwi muna si Songzhu. Ngunit sinabi niya na hindi rin siya magiging panatag sa bahay, kaya dinala niya ito upang makita ang koronang prinsipe. Sinabi niya na ang koronang prinsipe ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Gusto ni Songzhu na bumili ng ilang matatamis na tinapay bilang regalo para sa koronang prinsipe. Kusang loob na pumunta si Chenren para bumili. Nag-usap ang koronang prinsipe at si Songzhu tungkol sa pagbabago ni Chenren pagkatapos niyang dumating sa iyang. Sa sandaling ito, umubo ang koronang prinsipe at dumura ng dugo. Hiniling niya kay Songzhu na huwag sabihin kay Chenren dahil wala rin namang magagawa si Chenren, kaya't hindi na kailangang mag-alala pa. Pagkatapos, sinabi ni Chenren na ang tungkol sa pagsulat ng sumbong ni Lolo Song ay walang kinalaman sa kasong ito. Agad na nakita ng koronang prinsipe na gusto ni Chenren si Songzhu. Bagamat ilang beses itong itinanggi ni Chenren, hindi niya ito maitago. Ngunit sinabi ng koronang prinsipe na hindi sila nabibilang sa iisang mundo dahil hindi naman siya si Xiaoyu. Nag-aalala si Chenren sa kalagayan ng koronang prinsipe, kaya hinila siya ni Songzhu sa hardin ng Tsaa upang pumitas ng Tsaa para sa koronang prinsipe. Ngunit hindi niya inaasahan na si Li Wenshu dahil sa paghihiganti ay sumusunod pa rin sa kanila. Nagtago siya sa isang gilid at binaril si Songzhu gamit ang pana. Mabilis na ipinalit ni Chenren ang sarili niya para saluhin ang pana. Dahil dito, gumulong silang dalawa pababa sa gilid ng bundok at nakatakas sa paghahanap. Nakita ni Chenren na puno ng dugo ang buong katawan ni Songzhu, kaya takot na takot siya. Nanginig ang mga kamay at paa, umiiyak na nagmamakaawa na huwag siyang mamatay. Sinabi pa niyang gusto niya ito. Sa sandaling ito, nagising si Chenren, sinabihan siyang maghanap ng lugar upang magpahinga. Sa kabilang banda, nagpadala si Zuji ng isang tao upang magdala ng liham kay Yan Xinruo at inanyayahan siyang magkita sa likod ng bundok. Nang hindi alam ni Yan Xinruo kung pupunta ba siya sa tagpuan o hindi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nag-alala siya para kay Zuji kaya pumunta siya sa tagpuan. Nakita niyang nakatayo ito sa ulan na may hawak na isang bungkos ng bulaklak at naghihintay sa kanya. Sa huli, natuwa si Yan Xinruo at pumayag na makasama si Zuji. Sa gabi, pansamantalang nagtago sina Songzhu at Chenren sa kuweba. Maingat niyang ginamot ang sugat nito. Takot na takot siya, nagtatanong kung bakit niya kailangan siyang protektahan ng ganoon na ikamamatay niya. Bilang tugon, tinanong naman ni Chenren kung totoo ba na mahal niya ito. Nahihiyang umiti si Songzhu at umamin na ikinatuwa ni Chenren. Ngunit sa kanyang isip, palagi niyang iniisip ang sinabi ng prinsipe. Huwag kalimutan na hindi ikaw si Xiaoyu. Sa sandaling ito, tulala si Songzhu na nakatingin sa estatwa ng Diyos sa kuweba. Nag-aalala na ang kanilang kapalaran ay mapilitan ding maghiwalay tulad ng tatlong banal na ina. Ngunit sinabi ni Chenren na hindi rin siya isang mahinang iskolar at kahit pa kailangan niyang hatiin ang bundok Hua, mananatili siyang kasama ng taong mahal niya. Labis na naantig si Songzhu nang marinig ito at sumandal sa tabi niya. Naramdaman ni Chenren na uminit ang kanyang buong katawan, hindi na niya itinago ang kanyang damdamin at hinalikan si Songzhu. Sa huli, pagdilat niya ng mata, natuklasan niyang panaginip lang pala iyon. Tinitigan ni Chenren si Songzhu at dahan-dahang yumuko para halikan siya ng patago. Hindi niya inasahan na bigla itong dumilat at hinalikan siya, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, natagpuan sila ni Lolo Song at nagmadaling dinala si Chenren sa klinika para gamutin. Si Li Wenshu ay palihim na umuwi hating gabi upang kunin ang anting-anting na bigay ng kanyang ama at labis na nalungkot.
Biglang may lumabas na mga nakaitim na lalaki na gustong patayin siya at patahimikin siya. Takot na takot si Li Wenshu at tumakbo sa silid aklatan, nagmamakaawa sa mga disipulo na tulungan siya. Kasabay nito, nagpaparangal si Zuji sa kanyang ina, sinusunog ang mga papel na ginto. Sa kasalukuyan, nakuha na niya ang puso ni Yan Xinruo at gustong maging manugang ng duke ng Wei upang makapaghiganti para sa kanyang ina at mabigyan ang kanyang nakababatang kapatid ng pinakamagandang buhay. Natuklasan ni Chen Ren at Chen Fuzi na hinahabol si Li Wenshu. Nagpa siya si Chen Ren na iligtas siya, ngunit si Chen Fuzi, sa pagtatanggol kay Li Wenshu, ay nasaksak ng espada. Pagkatapos ay hinimok niya si Li Wenshu na tumakbo agad kay Rongzong at humingi ng tulong. Hawak ang aklat sa kanyang kamay, binalaan ni Chen Fuzi si Zuji na huwag lumabas. Bago siya mamatay, matagumpay niyang napatay ang taong nakaitim na kumuha ng aklat. Si Zujai, na nakuha ang napakahalagang aklat, ay palihim na umalis. Napakabilis ni Li Wenshu. Inalam ang lahat para mahanap ang bangkay ni Chen Fuzi. Pagkatapos, dumating din ang opisyal para arestuhin si Li Wenshu at isara ang silid aklatan. Sa pag-aalinlangan, napilitang umalis muna si Master Yang Song kasama ang mga estudyante. Ngunit itinago ni Zuji na nakuha niya ang aklat. Ang panganay na kapatid na babae ng pamilya Song ay bumalik para magbigay-pugay kay Chen Fuzi. Dati, sila ay inilaan para sa isa't isa. Ngunit ngayon ay magkaiba na ang kanilang mundo. Sinabi niya kay Song Zhu, kung makakakita ka ng isang tao na magpapabilis ng tibok ng iyong puso sa hinaharap, dapat mong gawin ang lahat, huwag hayaang magsisi ka. Sa kabilang banda, sinabihan ng prinsipe ang kanyang ikatlong tiyuhin na imbitahan si Master Song. Ipinagbilin niya na huwag sabihin kay Chen Ren. Pagkatapos makipagkita kay Master Song, inamin ng prinsipe na hinahanap niya ito ay dahil sa nangyari sa silid aklatan. Sa harap ng prinsipe, si Master Song ay napakabukas tungkol sa silid aklatan, matagal na siyang handa sa isip. Binuksan ng prinsipe ang bintana, nagpapahiwatig na lumalakas na ang hangin, gusto niyang makipagtulungan ito sa kanya. Dahil nagsara ang silid aklatan, nag-iimpake ang lahat para umuwi. Handa na si Yan Xinruo na isama sina Zuji at Zhu Fei pa uwi sa Luoyang. Handa na rin ang prinsipe na bumalik sa kabisera, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Chen Ren. Inutusan din niya si Chen Ren na isama si Song Zhu pag-uwi, ngunit hindi pa alam ni Song Zhu ang kanyang pagkakakilanlan at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto ni Song Zhu na ihatid si Yan Xinruo, ngunit umalis ito na nagtatampo. Nawala ng gana si Song Zhu, umupo siya sa likod ng bundok na tulala, nag-aalala sa hinaharap ng silid aklatan. Dumating si Chen Ren at gusto siyang pasayahin, ngunit inakala niya na nangyari ang lahat dahil sa pagtatampo niya kay Lik Xiantai. Inalo siya ni Chen Ren na wala siyang ginawang mali, na siya ay isang bayani ng mga tao, isang karangalan ng pamilya Song, kaya huwag niyang isipin na nagkamali siya. Kinabukasan, pumunta si Chen Ren kay Master Song, nagtanong tungkol sa reforma sa buwis. Kinuha ni Master Song ang lihim na sulat na ibibigay niya sana sa prinsipe. Napag-alaman na matagal na niyang inimbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan nito. Dahil sinusuportahan niya ang reforma sa buwis, hindi siya natatakot at hindi siya ibinunyag. Nagplano si Chen Ren na bumalik sa kabisera, dala ang lihim na sulat ni Master Song para ibigay sa prinsipe. Agad siyang pumunta kay Song Zhu para magpaalam, nagsinungaling na maglalakbay lang siya at may gagawin at inutusan siyang alagaan ng mabuti ang sarili. Ang pamilya ni Yan Xinruo ay umarkila lang ng maliit na bangka, hindi ka siya ang maraming gamit. Sinunod ni Miss Zhao ang utos ng kanyang ama, tinulungan si Yan Xinruo na hanapin si Song Zhu para manghiram ng bangka. Agad namang pumayag si Song Zhu at tinulungan din si Yan Xinruo sa pag-iimpake. Nagkalimutan ang dalawa sa nakaraan at nagkasundo ulit tulad ng dati. Pagbalik ni Chen Ren sa kabisera, masigla siyang naghanap sa prinsipe. Hindi niya inasahan na nakahiga ito sa kama, napakahina. Labis siyang nalungkot nang makita niya ang prinsipe sa ganoong kalagayan. Nagmamadali niyang inilabas ang lihim na sulat na gusto ng prinsipe. Ngunit ang prinsipe ay malapit na. Nagmamadaling ipinagbilin kay Chen Ren na itago ng maigi ang liham. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, sumuka ulit ng dugo ang prinsipe. Pagkatapos, nagpatuloy ang prinsipe na sinasabing gustong saktan ni Wan Li si Master Song. Inutusan niya si Chen Ren na iligtas ito. Pinunasan ni Chen Ren ang kanyang luha at sinabi sa prinsipe ang mga nakakatawang bagay na naranasan niya. Kaya, namatay ang prinsipe sa gitna ng kanyang kwento. Nag-aalala ang ikatlong tiyuhin para kay Chen Ren. Ipinagbili ng prinsipe na protektahan niya ito ng mabuti. Ngunit sinabi ni Chen Ren na ang ikatlong tiyuhin ay kabilang sa mundo ng mga mandirigma at ang mga bagay sa palasyo ay hindi na babagay sa kanya. Ang kanyang sariling landas na lang ang tatahakin niya sa hinaharap. Pagkatapos, sumakay si Chen Ren sa kabayo at bumalik sa iyang. Sila ng prinsipe ay lumaki ng magkasama simula pagkabata. Habang naglalakbay, labis siyang nagdalamhati. Ang grupo ni Yan Xinruo ay nasa pantalan, iniaakyat ang mga bagahe sa bangka. Espesyal na pumunta si Song Zhu para ihatid si Yan Xinruo. Tumakbo din si Chen Ren sa pampang, mahigpit na niyakap si Song Zhu at hindi binitawan. Labis na nalungkot si Song Zhu nang makita niya itong nanghihina. Pagkatapos, nagpaalam na sina Yan Xinruo at Song Zhu sa isa't isa, malungkot na naghiwalay at sumakay sa karwahe pabalik sa Luoyang. Hindi sinasadyang sumulyap si Chen Ren sa bangka na nagdadala ng mga bagahe at naramdaman niyang hindi tama ang agos ng tubig, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Pagdating ni Yan Xinruo sa bahay, nakita niyang magulo ang lugar na ito. Naguuna
Inunahan ang mga katulong na ilipat ang mga gamit palabas. Nalaman niyang kinuha na ng Korte Suprema ang kanyang ama at kuya at malapit na ring isara ang lugar na ito. Labis siyang nag-alala. Sina Zuji at Zufei na nasa tabi niya ay hindi rin alam ang gagawin. Sa sandaling ito, dumating si Wanli. Sinabing inutusan siya ng Duke ng Wei na alagaan si Yan Xinruo at ihanda si Zuji na tanggapin ang posisyon ng Xumi Zixushai. Pagkabalik ni Chenren, una siyang nagtungo kay Master Song. Alam na niya ang nangyari sa prinsipe. May sinusunog siya sa kanyang kamay. Napag-alaman na dalawang kuya na ang naaresto. Naintindihan niya na malapit na rin siyang arestuhin. Bukod pa rito, nang inaresto ang Duke ng Wei, ang bangka ng pamilya Song ay hinarangan sa ilog. Natagpuan ang malaking halaga ng pilak ng pamahalaan. Gusto nilang idiin din ang pamilya Song. Nagulat si Chenren, kaya pala napansin niya na mali ang paglubog ng bangka noon. Sinaliksik ng dalawa na walang kinalaman si Yan Xinruo sa bagay na ito at ang Duke ng Wei ay isa lamang na isinuko. Nagmakaawa si Master Song kay Chenren na kung may mangyari sa kanya, alagaan niya si Song Zhu. Agad pagkatapos, dumating ang isang grupo ng mga sundalo at kinuha sina Master Song at ang panganay na kapatid. Nagkagulo ang buong pamilya Song, lalo namang hindi alam ni Song Zhu ang gagawin. Sa sandaling ito, dumating din si Yuliushu, gustong dalhin pabalik ang kamahalan ng prinsipe. Bumagsak si Song Zhu sa matinding panlilinlang. Sa galit, sinampal niya si Chenren. Hindi makapagpaliwanag si Chenren, kaya pansamantala siyang umalis. Sa gitna ng matinding trahedya sa kanilang pamilya at sa harap ng panloloko ng taong mahal niya, naramdaman ni Song Zhu ang matinding kawalang kakayahan. Nag-impake siya, nagpa siyang pumunta sa kabisera upang tulungan ang kanyang ama na mapawalang sala. Si Chenren, na dinakip ni Prinsipe Fu, ay hindi rin sumuko. Kinuha niya ang kutsilyo at itinutok sa lig niya. Sinabi ng prinsipe na ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapakanan ng mga tao at hindi niya ito maaaring baliwalain. Sa nakita ng kanyang mga magulang, wala silang nagawa kundi pakawalan siya. Lihim din silang nagpadala ng mga tao upang protektahan siya. Pumasok si Chenren sa bilangguan at nakilala si Li Wenshu. Tinanong siya tungkol sa aklat. Sinabi nito na malamang na walang kinalaman si Master Song sa aklat, ngunit kasama rito ang Duke ng Wei. Binanggit din ni Li Wenshu ang araw ng pinatay si Chen Fuzi. Parang may nagsusunog ng papel na pera sa tabi niya. Sa kabilang banda, dumating si Song Zhu sa kabisera at hinanap ang ilang alagad ng kanyang ama. Ngunit sinabi nila sa kanya na hanapin si Wanli. Kaya, agad na pumunta si Song Zhu sa bahay ni Wanli at nagmakaawa na iligtas nito ang pamilya Song. Inutusan siya ni Wanli na manatili muna sa kanyang bahay at pagkatapos ng 2 araw ay dadalhin niya ito upang makita si Master Song. Sa kabilang banda, bumalik si Chenren sa pamilya Song sa Yang. Lumuhod si Madam Song at nagmakaawa na iligtas niya ang pamilya Song. Nagmadali siyang binigyan ito ng kaunting pilak, nangako na tiyak na ibabalik niya ang kalinisan ng pamilya Song. Matapos malaman na nagpunta na si Song Zhu sa kabisera, hinanap ni Chenren si Madam Song upang makuha ang listahan ng mga disipulo. Nagpasya siyang bumalik sa kabisera upang tignan ang sitwasyon. Pagdating niya sa kabisera, nakita ni Chenren ang disipulo ng pamilya Song. Nalaman niya na nagpunta na si Song Zhu sa bahay ni Lord Wan at labis siyang nag-alala. At sa sandaling ito, nakakulong na si Song Zhu ni Lord Wan. Inayos din niya na makasama niya si Yan Xinruo at ang magkapatid na Zuji. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang takutin ang Duke ng Wei at si Master Song na umamin sa kasalanan. Ngunit walang kamalay-malay sina Song Zhu at Yan Xinruo. Sa hating gabi, palihim na nagkita ang dalawa. Pinayuhan ni Yan Xinruo si Song Zhu na bumalik na. Delikado para sa kanya na mag-isa lang dito. Ang kanyang ama, ang Duke ng Wei, ay may kaunting kaugnayan sa pamilya ng emperador. Ngunit nasamsam pa rin ang kanilang ari-arian. Marahil ay nakagawa siya ng kasalanan. Sa sandaling ito, naalala ng dalawa at natuklasan na si Miss Zhao ay maaaring isang mahalagang tauhan sa kasong ito. Kaya, palihim na tumakas si Song Zhu upang hanapin si Miss Zhao. Ngunit si Miss Zhao, na dating napakalapit ay napakalamig ngayon. Sinabi niyang wala siyang alam sa anumang tanong. Tulala si Song Zhu at habang naglalakad sa daan ay hinarap niya ang paghabol. Sa kritikal na sandali, dumating si Chenren upang iligtas siya. Nasugatan si Song Zhu, ngunit galit pa rin siya kay Chenren at ayaw siyang pansinin. Napilitan si Chenren na buhatin siya pabalik sa bahay para gamutin. Galit si Song Zhu sa kanyang puso, ngunit umaasa si Chenren na maging ligtas siya. Hindi pa naliligtas si Master Song, kaya mas lalo niyang dapat protektahan ang kanyang sarili. Umiiyak si Song Zhu habang nakatakip ng kumot na nasa kulungan ang kanyang ama at kuya, ngunit nakahiga lang siya rito at walang magawa. Pinayuhan siya ni Chenren na magpagaling muna. Umupo siya sa tabi ng kama at inalagaan siya buong gabi. Pagkagising ni Song Zhu kinaumagahan, pinakain niya ito ng lugaw. Gusto sana niyang ibalik ito sa iyang pagkatapos niyang gumaling, ngunit ayaw nitong bumalik. Hindi siya maaaring walang ginawa. Gusto rin niyang lumaki at maging isang taong mapagkakatiwalaan ng lahat. Pagkatapos, pumasok si Chenren sa bilangguan at nakita si Master Song. Nang malaman niyang dinala na ni Chenren si Song Zhu sa kanyang bahay, gumaan ang kanyang loob. Ngunit hindi niya nais na madamay ng husto ang kanyang anak na babae. Nausisa si Chenren, kailan niya sinimulang pagdudahan ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong siya ni Master Song kung naaalala pa niya ang pagkakataong binanggit niya si Tiuhin Wang sa kanya. Hindi inasahan ni Chenren na matagal na pala siyang nagdududa. Sa kabilang banda, binalik ni Zuji ang lapida ng kanyang ina sa bulwagan ng mga ninuno. Gusto ng pamilya Zhu na bawiin ang lahat ng nararapat sa kanyang ina. Nang marinig ito, tumakbo ang panganay na silid ng pamilya Zhu at itinapon ang lapida ng ina ni Zuji sa lupa. Galit na inihayag ni Zuji na malapit nang magpalit ng
may-ari ang buong pamilya Zhu. Hindi lang niya gusto na ipasok ang kanyang ina sa bulwagan ng mga ninuno, gusto rin niyang paalisin sila sa Luoyang. Hindi niya inasahan na sa isang iglap, itinapon si Zhu Ji palabas ng pamilya Zhu. Napag-alaman na si Zhu Ding pala ang talagang inatasan bilang sumizik Sushai. At ang tinatawag na pangako ni Wan Li ay pawang kasinungalingan lamang. Labis na kaawa-awa at napahiya si Zhu Ji sa kalye. Pagkabalik niya, nalasing agad siya. Nataranta sina Yan Xinru at Zhu Fi. Sa sandaling ito, dumating sina Song Zhu at Chen Ren upang iligtas sila. Ngunit si Zhu Jie, nalasing, ay ayaw umalis. Agad siyang pinatulog ni Chen Ren at dinala. Nasaksihan ni Wan Li ang lahat, ngunit hindi siya nakialam. Dinala ni Chen Ren ang lahat sa isang ligtas na lugar at ikinulong si Zhu Ji na lasing. Dahil bukas na ang ikalimang linggo ng pagpanaw ng ina ni Zhu Fei, gusto niyang bumili ng papel na pera para sunugin para sa kanyang ina. Ito naman ang nagpaalala kay Chen Ren sa sinabi ni Li Wenxiu noon. Nang paalisin siya ni Fuzi, naalala niyang may nagsusunog ng papel na pera sa tabi niya. Kinalkula ni Chen Ren ang araw ng pagkamatay ni Chen Fuzi, na marahil ay ikatlong linggo ng pagpanaw ng ina ni Zhu Ji. Naniniwala si Chen Ren na si Zhu Ji ay hindi magsasabi ng totoo sa harap ni Yan Xinru at Song Zhu, kaya maaari lamang siyang makipag-usap kay Zhu Ji. Si Zhu Ji ay labis na nagulat sa tunay na pagkakakilanlan ni Chen Ren. Ngunit naintindihan din niya na hindi sila kailanman naging magkaparehong mundo. Gayunpaman, sa mata ni Chen Ren, kahit papaano ay magkapatid sila. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Zhu Ji na hindi niya kayang abutin ang matataas na lugar. Agad na diretsong tinanong ni Chen Ren ang tungkol sa aklat, ngunit mariin itong tinanggihan. Wala nang nagawa si Chen Ren, kundi umalis muna at mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos, isinama niya si Song Zhu pabalik sa bahay ni Prinsipe Fu. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na mas pinalaki na ng sumiyuan ang oras ng pagbitay. Sinabihan siyang huwag na siyang makialam pa. Nag-alala si Song Zhu pagkatapos marinig ito, tumakbo upang magmakaawa kay Zhu Ji na ibigay ang aklat. Ngunit kahit nahimatay siya sa pag-iyak, hindi pa rin ito umamin. Matagal na kumatok si Yan Xinru bago pumayag si Zhu Ji na magbukas. Lasing na lasing ito at itinulak siya palabas at lalong nagalit sa kanya. Hindi malilimutan ni Zhu Ji na ang araw ng kamatayan ng kanyang ina ay kaarawan ni Zhu Ding. Ang buong pamilya ay masaya, ngunit ang kanyang ina ay muntik nang itapon sa labas ng bayan upang kainin ng mga lobo. Akala ni Zhu Ji na kapag nagtagumpay siya, maipapasok na niya ang lapida ng kanyang ina sa bulwagan ng mga ninuno ng pamilya Zhu. Hindi niya inasahan na magiging napakatanga niya at paglalaruan lang pala siya. Nalungkot si Yan Xinru at tinulungan si Zhu Ji na punasan ang kanyang sugat, ngunit hindi lang ito nagpasalamat. Sinabi pa niya na isa lang siyang piyesa ng ahedres sa kanyang kamay. Ang kailangan lang niya ay ang duke ng Wei sa likod niya. Paanong hindi ito alam ni Yan Xinru? Ngunit anuman ang dahilan kung bakit siya nilapitan nito, siya ang kasama niyang nagdaan sa mahirap na panahong iyon. Sinabi ni Zhu Ji na mayroon siyang aklat na makapagliligtas kay Master Song, ngunit wala namang magawa ang duke ng Wei. Si Song Zhu ay nalulungkot dahil bibitain na ang kanyang ama bukas. Matyagang inalo siya ni Chen Ren sa labas ng pinto. Nag-aalala si Prinsesa Fu nang makita niyang hawak sa palad ni Song Zhu ang kanyang anak. Ngunit bibitayin na si Master Song bukas at kailangang magluksa ni Song Zhu sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3 taon, magtatapos na rin ang pag-ibigan na ito. At dahil sa takot ni Prinsipe Fu na maging mag-asawa ang dalawa, agad siyang nagpadala ng mga tao upang bantayan sila. Kinabukasan, mag-isang pumunta si Song Zhu sa bahay ni Miss Zhao at lumuhod. Nagmamakaawa kay Miss Zhao na sabihin ang totoo. Ngunit si Miss Zhao ay natakot at tumakbo pabalik sa bahay ni Song Zhu. Matagal na nakayuko si Song Zhu sa labas ng bahay ni Miss Zhao. Dahil sa pag-aalala, sa huli ay pumayag si Miss Zhao na maging saksi. At sa kabilang panig, muling nagpunta si Chen Ren kay Zhu Ji. Sa kanyang puso, itinuturing niya pa rin itong kamag-aral at taos puso rin niya itong tinuring na kapatid. Pagkatapos ng araw na ito, mapupugutan na ng ulo si Master Song. Ito ba ang resulta na gusto ni Zhu Ji? Naapektuhan ang kalooban ni Zhu Ji. Sa totoo lang, nang gabing iyon, wala siyang nagawa kundi panoorin si Chen Fuzi na mamatay sa harap niya. Labis siyang nagsisisi, kaya nagdesisyon siyang ibigay kay Chen Ren ang aklat. Nagmakaawa rin siya na tulungan siyang alagaan ng mabuti si Zhu Fei. Gusto ni Yan Xinru na sumama sa duke ng Wei sa pagpapatapon, kaya kailangan din siyang sumama. Hindi na niya ito maaaring bigin pa. Sinimulan na ang muling pagdinig sa kaso ni Master Song. Labis na nag-alala sina Lord Zhao at ang grupo ni Wan Li. Nagpadala sila ng isang bote ng alak kay Master Song. Sa mahalagang sandali, nagpadala ang emperador ng isang tao upang arestuhin ang nagdala ng alak. Nakipagkita si Master Song sa emperador. Nagdesisyon ang emperador na muling simulan ang Yang Academy at palayain si Master Song. At ang grupo ni Wan Li ay naging mga bilanggo. Nag-iwan ng liham si Yan Xinru at umalis kasama si Zhu Ji. Nagmadali sina Song Zhu at Chen Ren na habulin sila upang ihatid. Binigyan din sila ni Chen Ren ng kaunting pilak upang maprotektahan sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, naghanda si Song Zhu ng ilang regalo, gustong ibigay sa mag-asawang Prinsipe Fu. Hindi niya sinasadyang narinig ang kanilang pag-uusap. Tila labis silang tutol sa pagpapakasal niya kay Chen Ren, kaya umalis siyang nabigo. Nag-alala si Chen Ren nang malaman niyang umalis na si Song Zhu. Agad siyang naghanda ng kabayo upang hanapin ito. Ang pamilya Song ay sinalubong si Master Song pabalik. Sa wakas ay nagkasama-sama ulit ang buong pamilya. Hindi niya inasahan na dinala din ni Chen Ren ang kanyang bagahe at muling bumalik sa iyang. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang ikatlong tiyuhin sa tabi niya.
Nakita ni Song Zhu na may kaunting tampo pa rin si Chen Ren sa pagdating niya. Natatakot ito na baka nagalit siya dahil sa sinabi ng kanyang mga magulang at hindi na siya papansinin. Ano man ang mangyari, hindi magbabago ang damdamin niya. Sinabi ni Song Zhu na hindi siya galit, gusto lang niyang makita ang kanyang ama. Gayunpaman, sa pagkarinig sa mga salitang iyon, hindi maiiwasan na medyo hindi komportable siya. At naniniwala din siya na tiyak na malulutas niya ito ng maayos. Hindi ba't nandito na siya? Pagkatapos, naghawak kamay ang dalawa at nagtungo upang makita sina Master Song at ang kanyang asawa. Hindi nila inasahan na dumating din si Prinsesa Fi. Galit na galit ito nang makita ang dalawa na magkahawak kamay. Dinala pa niya si Lin King-er at sinabing siya ang pinili nilang asawa para kay Chen Ren. Inutusan ni Chen Ren ang lahat na lumabas muna. Gusto niyang kausapin ang kanyang ina. Sinabi ni Prinsesa Fu na tanging ang pagkatao lamang ni Lin King-er ang nararapat sa posisyon ng prinsesa. Tungkol naman kay Song Zhu, maaari siyang magpakasal sa bahay ng prinsipe. Ngunit magiging isang alipin lamang. Siyempre, hindi sumang-ayon si Chen Ren. Nagpahayag pa siya na gustong manirahan sa pamilya Song. Sa labas, dinala ni Song Zhu si Lin King-er upang bisitahin ang Yang Academy. Ngunit wala namang interes si Lin King-er. Sa totoo lang, sinusubukan lang ni Prinsesa Fu ang kanyang anak. Nang makita niyang matatag ang dalawa, itinuring niya na itong pumasa. Bukod pa rito, ayaw talaga ni Lin King-er na magpakasal sa kanya. Nalagpasan ni na Song Zhu at Chen Ren ang lahat ng balakid. Nagpaplano silang pumunta sa pamilya Xiao sa lalong madaling panahon. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang tunay na si Xiao Wu ay dumating. Hinayaan ni Master Song na silang dalawa ang mag-ayos ng bagay na ito. Ngunit ayaw ni Song Zhu na makialam si Chen Ren. Ito ay kanilang kasal, at siya mismo ang gustong mag-ayos nito. Si Xiao Wu ay may gwapong hitsura sa kasalukuyan. Sa pagkikita niya sa tunay na tao, parang hindi ito totoo. Ayaw ni Song Zhu na mawala ang kanyang kalayaan dahil sa sapilitang kasunduan na sisira sa buong buhay. Naintindihan din ni Xiao Wu ang ibig niyang sabihin. Kaya, kinabukasan, nag-iwan siya ng liham at umalis. Binalik niya ang kalayaan ni Song Zhu. Umaasa din siyang magiging masaya sila ni Chen Ren. Ang araw ng pagpaparehistro ng Yang Academy ay punong-puno pa rin. Nagpakita ulit si Chen Ren para magparehistro sa harap ng lahat. Idineklara ang pagiging prinsesa ni Song Zhu. Magkahawak kamay silang dalawa hanggang sa tumanda. Tapos na ang video dito. Kung nagustuhan ninyo, bigyan niyo ako ng like at mag-subscribe sa channel ko para magkaroon ako ng inspirasyon na gumawa pa ng mas magagandang video. Salamat sa inyo!